tiyuhin na ito ay 47 taong gulang na ngunit may nasusunog na pagnanais na makakuha ng diploma sa kolehiyo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ngunit dahil hindi siya makakapasok sa paaralan kasama ang iba pang kabataan, kailangan niyang kumuha ng tutor na magtuturo sa kanya sa bahay. Ang tutor ay malakas na pumuna sa kakayahan at kapasidad ng kanyang estudyante na lampas na sa edad na ito. Ngunit pagtalikod ay nakita niya ang maraming maton na yumuyuko sa kanyang estudyante. Ngayon ay ipinakita ng tiyuhin na estudyante ang mga tatoo sa kanyang katawan at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihatid ang kanyang guro pauwi. Si Boss Kim Do-pa, isang gangster, ay hinintuan ang isang taksil sa kanyang grupo. Ngunit hinawakan nito ang guro bilang bihag. Hiniling ni Do-pa kay Go Ang-soo na palayain ang kanyang guro at makipaglaban ng isa sa isa. Nang makita ang mga sugat, ang guro ay hinimatay. At si Boss Do-pa ay nagawang patumbahin si Go Ang-soo gamit ang kanyang likas na galing. Pagkatapos ay personal na naghintay si Do-pa sa labas ng emergency room at inutusan ang kanyang mga tauhan na alagaan ng mabuti ang kanyang guro pagkatapos ng krisis. Sinamantala ni Boss Do-pa ang pag-aaral ng bokabularyo sa Ingles para maghanda sa pagsusulit sa kolehiyo gamit ang mga pangunahing salita. Bumalik si Do-pa kay Chairman Chiu Sung upang iulat na si Go Ang-soo ay nakipagsabuatan sa ibang grupo upang saksakin sila sa likod. Nang tanungin ng chairman ang tungkol sa pag-aaral, sinabi ni Do-pa na susubukan niyang makapasa sa kolehiyo sa susunod na taon dahil sinabi ng guro na hindi pa siya sapat ang antas. Ngunit iminungkahi ng chairman na isuko ni Do-pa ang pangarap sa kolehiyo at maghanda na pamunuan ang grupo ng Chiu Sung. Lumabas si Do-pa at inutusan ang dalawa niyang tauhan na umuwi muna. Gusto niyang magmaneho mag-isa. Nadama ang kalungkutan dahil kailangang iwan ang pangarap sa universidad, kaya huminto siya upang magpahangin. Biglang nakita ni Do-pa ang isang batang lalaki na nanginginig sa gilid ng isang pedestrian bridge, kaya tumakbo si Boss Do-pa upang pigilan ang batang ito sa pagtalon. Nang makita ang isang truck na paparating, bumitaw ang batang lalaki. Ngunit si Boss Do-pa ay nanatiling nakatayo upang saluhin siya. Ang truck ay umiwas at naiwasan ang dalawa. Ngunit nang tumayo si Do-pa, isa pang sasakyan ang bumangga sa kanya. Pagkatapos ay nagising si Do-pa sa ospital at dahan-dahang lumapit sa salamin, nakita niya ang batang lalaki na kanyang sinagip sa refleksyon. Naisip ni Do-pa na nananaginip pa rin siya. Ngunit narinig ang dalawa niyang tauhan na sumisigaw sa labas. Lumabas si Do-pa upang batiin ang kanyang mga tauhan, ngunit sinuntok siya ni Dong-soo ng malakas. Nadama ni Do-pa ang sakit at napagtanto na ito ay totoo. Sinisi siya ng isa pang tauhan dahil sa pagkamatay ng kanilang boss para iligtas siya. Pagkatapos ay dinala siya sa libing ng kanyang sarili. Sinira ni Do-pa ang lugar at sumigaw kung bakit nagdaos ng libing. Gayong buhay pa siya. Sinabi ng tauhan na siya ay walang utang na loob at halos bugbugin siya. Ngunit pinigilan ito ng Chairman Chiu Sung at pinayagan ang batang lalaki na umalis. Hiniling ni Do-pa na ibalik ang pera ng burol sa mga tao. At sinabing tiyak na babalik siya. Ngayon ay napagtanto ni Do-pa na ang kanyang kaluluwa ay umalis na sa kanyang katawan. Kaya nagpasya siyang pumunta sa morgue upang maibalik ang kaluluwang ito sa kanyang katawan, ngunit natuklasan na ang kanyang katawan ay maputlang-maputla na. Naisip ng empleyado na ito ang anak ng namatay, kaya pinayagan ang binatilyo na hawakan ang malamig na kamay ni Kim Do-pa at ipinaalam na bukas ay isasagawa ang kremasyon. Mahigpit na niyakap ng binatilyo ang katawan upang umaasang maibabalik ang kanyang kaluluwa sa dating katawan. Pinayuhan siya ng empleyado na huwag nang magdalamhati at tanggapin ang tadhana, kaya lumabas si Do-pa, bumalik ang binatilyo sa tulay at nagpasya na ulitin ang nangyari noong nakaraang gabi upang maibalik ang oras, ngunit nagdulot ito ng biglang paghinto ng isang bus at bumalik ang binatilyo sa ospital. Pagkatapos tingnan ang salamin, nakita niya na nasa dating mukha pa rin siya na may benda sa paa. Sinabi ng nurse na 3 araw na siyang walang malay. Pagkatapos ay pumunta si Do-pa sa lugar ng kanyang libing at ang kanyang katawan ay naging abo na. Lumabas ang binatilyo at kailangang tanggapin na tuluyan na siyang nawala sa kanyang katawan, ngunit nasaan ang kaluluwa ng batang si Song Jae-hae. Dahil sa kanya, kaya hindi ito makabalik, kahit ano paman. Kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay para sa bata, na nasa ospital, ngunit walang kamag-anak na dumalaw. Pagkatapos niyang magsalita, isang babaeng maikli ang buhok ang pumasok at sinisi siya. Anong utang ko sa inyong mag-ina na palagi na lang kayong nanggugulo sa akin? Sinulsulan ka ba ng nanay mo para gawin ito upang makakuha ng simpatya mula sa chairman? Pagod na ako sa pagprotekta sa inyong mag-ina. Pagkatapos ay umalis ito. Nagtaka si Do-pa sa mga sinabi ng babaeng ito at nadama na ang buhay ng estudyanteng ito ay hindi madali. Ginamit ni Do-pa ang mukha upang ma-unlock ang tablet at nabasa ang talaarawan ni Jae-haeon. Nalaman na kinamumuhian ni Jae-haeon ang paaralan at gustong-gusto nang mawala sa mundong ito dahil pinipilit siya ng mga maton sa paaralan na magnakaw ng alak at alahas sa bahay upang ibigay sa kanila. Hiniling din nila na magnakaw siya ng sigarilyo sa tindahan. Tuwing tumanggi si Jae-hoon, binubugbog siya. Ngunit ang nagbigay ng aliw kay Jae-hoon ay ang pag-aaral kasama si Sikung. Ngunit hinintay niya lamang ito mula sa malayo. Tinawag siya ni Hong Ji-min na tagasunod at ipinakalat ito sa buong paaralan. Dahilan upang iwasan at ihiwalay si Jae-hoon. Ginamit din siya ng mga ito bilang target para sa pagpapana. At si Sikung ay nanood lamang mula sa malayo. Nang basahin ni Do-pa ang talaarawan, nag-init siya sa galit at sinira ang tablet. Napagtanto ni Do-pa na ang pagpasok sa katawang ito ay isang misyon. Gagamitin ko ang katawan mo upang pumunta sa paaralan at harapin ang lahat ng mga iyon, at mabubuhay ka sa sarili mong buhay kapag nakabalik ka. Laban na. Pagkatapos, bumalik si Do-pa sa bahay ni Jae-hoon at kumatok. Nang salubungin siya ng isang babae, hinulaan ni Do-pa na ito ang kasambahay. Pagkatapos ng ilang salita,
Mula sa babae, napagtanto ni Dupa na ang babaeng nakatagpo niya sa ospital ay sekretarya ng chairman, habang ang ina ni Jae-hoon ay natutulog sa sofa. Dahil sa kalasingan, nagulat ang kasambahay sa kakaibang lakas ng kain ng kanyang batang amo. Sinabi rin ng kasambahay na nitong mga nakaraang araw, patuloy na nagdadala ng mga kahon ng alak si sekretarya sa bahay. Malamang gusto niyang gawing adik sa alak ang nanay mo. Ang asawa ng chairman ay nasa ospital ngayon. Kapag namatay siya, ikaw na ang magiging tanging anak ng chairman. Pinipigilan ni sekretarya na maging legal na asawa ng chairman ng kumpanya ng konstruksyon ang nanay mo na pagtanto. Ni Dupa na siya ang nag-iisang anak ng chairman ng isang nangungunang kumpanya ng konstruksyon sa bansa. Bumalik si Dupa sa kwarto ni Jae-hoon at nadama na nakakasagabal ang mahabang buhok, kaya nagpasya siyang magpagupit ng buhok. Ngunit pinayuhan siya ng empleyado na huwag itong gawin dahil maaaring iwasan siya ng mga guro at kaibigan, at iminungkahi ang isang maikling gupit. Pagkatapos ayusin ang buhok, pumili si Dupa ng damit para sa pagbabalik sa paaralan. Pumunta si Dupa sa tindahan ng libro upang bumili ng mga aklat para sa bagong taon ng pag-aaral. Ngunit hindi alam kung anong mga aklat ang pipiliin. Pagkatapos ay nakabangga siya ng isang binata. Nagulat ang binatang ito nang makita si Dupa, kaya nagsimula itong makipag-usap upang malaman kung kilala niya ito. Hiniling ni Dupa sa binata na pumili ng mga aklat para sa iba pang asignatura. Pagkatapos ay gumamit si Dupa ng tono ng isang matandang lalaki habang nakikipag-usap sa binata nang umalis si Dupa sakay ng taxi. Naisip ng binata na baka nagkamali siya ng tao dahil kamukha lang nito si Song Jae-hoon. Bumalik din si Dupa sa kanyang grupo at pinanood ang kanyang mga tauhan na nag-aayos ng gamit upang buwagin ang grupo nang matanggal ang benda sa paa. Nagsimulang mag-ehersisyo si Dupa upang palakasin ang katawang ito. Kinabukasan, sumakay si Dupa ng kotse patungong paaralan nang tanungin ng driver kung hindi ba siya bababa sa dati nilang lugar. Hiniling ng binata na simula ngayon ay ihatid siya ng direkta sa gate ng paaralan. Doon niya napansin na ang kanyang namiplate ay Kim Dupa. Nang mapansin ng guro na wala siyang suot na namiplate, malakas at malinaw na humingi ng paumanhin ang binata, kaya pinayagan siya ng guro na pumasok. Habang si Hong Jimin, ang maton, ay nanatiling nakatayo sa labas bilang parusa, pumasok si Dupa sa silid-aralan, ngunit hindi alam kung saan ang kanyang upuan. Kaya nagtanong siya sa isang grupo ng mga babaeng estudyante at nalaman na hindi pa natutukoy ang mga upuan. Nagtaka ang mga babae kung saan nanggaling ang gwapong lalaking ito, ngunit parang pamilyar. Nagulat si Sekong nang makita ang binatang nakilala niya sa tindahan ng libro kahapon. Nagsimula ang guro sa pagtawag ng mga pangalan. Nagulat ang buong klase nang malaman na ang gwapong lalaki ay si Song Jae-hoon, ang itinakwil ng buong paaralan. Palagi na lang siyang nakayuko at natatakpan ng buhok ang mukha, ngunit pagkatapos magpagupit, nagbago ang itsura niya. Nagsimulang mag-alala ang mga estudyante dahil kailangan nilang makasama sina Jae-hoon, Sekong at Hong Jimin sa klase ng isa pang taon. Nang umalis ang guro, lumapit si Hong Jimin upang maghanap ng gulo dahil hindi pinansin ni Jae-hoon ang kanyang mga mensahe. Sa buong bakasyon, nakita ni Dupa ang namiplate at nakilala ang maton, kaya sinabi niyang gusto niya itong makilala. Dinala siya ng mga maton sa likod ng paaralan upang harapin. Ang kumpiyansa ni Dupa ay nakainis kay Hong Jimin. Hiniling ni Dupa na sumugod sila. Pagkatapos ay nasampal niya ang isang payat na lalaki, ngunit hindi niya ito napatumba. Ang matabang lalaki ay nadurog at napatumba sa lupa. Sinimulang kontrolin nito si Dupa upang makapagbigay ng suntok si Hong Jimin. Kumpiyansa ang binata na bilang deputy ng sikat na grupo ng Chiyu Sung ay kaya niyang hawakan ito. Ngunit mabagal ang reaksyon ng katawang ito, kaya natanggap niya ang sipa mula kay Hong Jimin at natumba. Pagkatapos ay umalis ang mga ito, na naginip si Dupa na nakikipag-usap siya sa kaluluwa ni Jae-hoon. Hiniling ni Jae-hoon na huwag gumawa ng anuman sa kanyang katawan. Kapag umalis ang kaluluwa ng tiyuhin sa katawan ko, mamamatay rin ako kaagad. Ngunit nangako ang tiyuhin na tuturuan niya ng leksyon si Hong Jimin dahil sa pang-aapi sa kanya. Nabugbog ako dahil hindi pa ako sanay sa katawang ito. Pananatilihin ko ang iyong mga grado para makapasa ka sa kolehiyo. Gagawa rin ako ng mga kaibigan para sa iyo at poprotektahan ko ang iyong ina. Ngunit sinabi ni Jae-hoon na wala siyang mababago. Nang patuloy na ipinahayag ng tiyuhin ang kanyang kumpiyansa, biglang nawala ang batang si Jae-hoon, ginigising ni Sekong si Dupa at hiniling na pumunta sa klinika ng paaralan, ngunit tumanggi si Dupa. Nang sabihin ni Sekong na kapag bumalik siya sa klase sa ganyang hitsura ay itatakwil siya. Kaya sumang-ayon si Dupa na pumunta sa klinika, napansin na wala ang doktor, kaya si Sekong ang nag-disinfect ng sugat ni Dupa. Tinanong ni Sekong kung bakit nagkunwari siyang hindi siya kilala noong nasa tindahan ng libro. Magkaibigan tayo. Alam mo ba iyon? Napagtanto ni Dupa na ito ang binatang isinulat ni Jae-hoon sa tala-arawan, ngunit hindi nito sinabi na magkaibigan sila. Sinabi ni Dupa na naaksidente siya, nasugatan ang ulo, kaya nawalan ng alaala. Umaasa siyang magpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Tumawa si Sekong at sinabing hindi sila magkaibigan. Nang blackmail siya sa kanya, dumating siya noong gabi at nagbanta na ibubunyag ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit siya ang sumunod sa kanya ng 2 taon. Huwag gamitin ang amnesia para iwasan ang lahat. Kamukha niya si Jae-hoon, ngunit ang lakad, ngiti, at tingin ay ibang-iba. Hindi siya si Song Jae-hoon, nadama ni Dupa na mapanganib ang lalaking ito. Sinabi ng binata na nagbabago ang personalidad kapag dumaranas ng malalaking pangyayari sa buhay. Graduating students na tayo, kaya mag-aral na para makapasok sa kolehiyo at mabuhay ng maayos. Si Hong Jimin at ang kanyang mga tauhan ay nagpunta upang bugbugin si Jae-hoon at nagtaka
kung anong kinain ito noong bakasyon na naging matapang ito sa pagsasalita. Nakapagbigay pa ito ng suntok sa isa sa kanila. Buong tapang na bumalik si Dopa sa klase. Ngunit sinabi ni Sekong na nagpalipat na si Jimin sa ibang klase. Umupo si Dopa sa kanyang pwesto at nagsimulang makipag-usap upang makipagkaibigan sa tatlong babaeng estudyante sa tabi niya. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Dopa at inanyayahan ang tatlong babaeng kaklase na sumakay sa kanyang sasakyan. Sobrang excited ang tatlong babae nang makasakay sa mamahaling kotse. Pagkatapos ay dinala sila ni Dopa sa isang restaurant. Tinawag niya ang lahat ng pagkain sa isang pahina ng menu habang masayang kumakain ang tatlong babae. Ginamit ni Dopa ang kanyang walang limitasyong credit card upang magbayad. Kinabukasan, nagdala si Dopa ng maraming panulat sa klase at nagpakita ng mga trick na ikinatuwa ng tatlong babae. Lumapit si Sekong upang makipag-usap. Sinabi ng tatlong babae na dinala sila ni Jaehyun sa restaurant kahapon, nang balak nilang sumakay ng taxi pa uwi, hinintay sila ni Jaehyun at hinatid para masigurong ligtas sila. Sobrang mature at cool niya, lalong naghinala si Sekong pagkatapos, sa oras ng klase sa si Dopa. Matagumpay na nalagpasan ni Dopa ang obstacle course at nakakuha ng perpektong puntos na ikinagulat ng guro sa kanyang kahanga-hangang pagbabago. Gumamit din ang binata ng mga matatamis na salita upang suyuin ang guro. Habang si Sekong ay tinitigan si Dopa ng may pag-aalinlangan, lumabas ang binata at nakita ang sekretarya na papasok sa paaralan, kaya sinundan niya ito hanggang sa faculty room. Inihayag ng sekretarya na naroon siya upang ayusin ang mga papeles para makapag-aral si Jaehyun sa ibang bansa. Ngunit bakit sobrang gastador niya kamakailan? Sinabi ni Dopa na marami ng pera ang kinuha niya mula sa chairman bilang kalaguyo nito at pinapansin pa ang ilang sentimo na ginastos ko. Sinampal siya ng sekretarya at tinawag na walang utang na loob. Tinanong ni Dopa kung alam niyang malapit nang mamatay ang asawa ng chairman. Natatakot siyang agawin ng ina ko ang posisyon bilang legal na asawa na hinintay niya. Gayong ako ang anak ng chairman, gusto mo bang magdaos? Ako ng press conference para ipahayag ito. Ako ang magdedesisyon kung saan ako mananatili. Hindi ikaw. Kapag bumalik ka pa ulit sa paaralan, madudurog ka tulad ng salaming ito. Umalis ang sekretarya patungo sa kanyang sasakyan. Galit na galit sa pagkakahiya ng isang batang lalaki. Nangako si Dongsu na ipapahintulutan ang mga bata na harapin siya. Bumalik si Dopa sa gabi ng pag-aaral at nakita si Sekong na nakaupo sa tabi niya. Nang nahirapan si Dopa sa isang problemang matematika, kinuha ito ni Sekong at itinuro ang solusyon. Pagkatapos ay bumulong at tinanong kung ano ang tunay niyang pangalan. Sinabi ng binata na Song Jaehyun. Pagkatapos ay hiniling ng isang kaklase na pumunta si Jaehyun sa career counseling. Kaya umalis si Dopa. Nagtaka kung bakit sobrang mapilit si Sekong gayong walang nagmalasakit kay Jaehyun. Inihayag ng guro na kung mapapanatili niya ang kanyang magandang performance, makakapasok siya sa Seoul University. Ngunit kailangang maglaan ng oras upang isipan ang kursong gusto niyang tahakin. Nakasalalay ang kanyang hinaharap sa desisyong ito. Umuwi si Dopa at hindi alam kung ano ang pangarap ni Jaehyun, kaya hindi rin sigurado kung anong kurso ang pipiliin. Kaya niya kayang tulungan si Jaehyun na makapasok sa kolehiyo. Naalala ni Dopa ang sinabi ng kaluluwa ni Jaehyun na wala siyang mababago. Kaya naguluhan siya. Nagsimulang mag-aral si Dopa ngunit nahirapan sa isang problemang matematika. Kaya kinunan niya ito ng larawan at hiniling kay Sekong natulungan siyang sagutin. Sinagutan ito ni Sekong sa papel at ipinadala ang resulta. Humiga si Sekong at naalala ang gabing nakaraan nang hilingin ni Jaehyun na tulungan siya sa isang bagay. Kung hindi ay ibubunyag niya ang tunay niyang pagkatao, nagising si Sekong na lubos na nag-aalala. Pumunta si Dopa sa upang magsanay ng boxing upang maibalik ang kanyang liksi. Habang nasa hot tub, 2 maton ang sumali. Tinawag ni Dopa ang isa upang turuan ng leksyon. Pagkatapos ay hinawakan ang sensitibong bahagi nito at ipinakilala ang sarili bilang deputy ng grupo ng Chiyusung. Kami ang tanging grupo rito. Bakit may grupo pa kayong dusu? Kung gusto mong tumagal sa larangang ito, kailangang matuto ng tamang asal kapag pumapasok sa teritoryo ng iba. Naintindihan mo ba? Pagkatapos ay binigyan ni Dopa ng kaunting pera ang dalawang ito para gastusin. Yumuko ang dalawa habang hinintay si Dopa na umalis. Ngayon, ang mga bagong miyembro ng grupo ay pumunta sa dalawang ito at nagulat kay Boss Dongsu na may batang nagpakilalang Dopa at sobrang mayabang. Sinabi ni Dongsu na pumanaw na si Boss Dopa. Pansamantala, patawarin muna ang batang iyon. Nakita rin ni Hong Jimin ang isang lalaking kamukha ni Song Jaehyun. Pag-uwi ni Dopa, naroon na si Sekong na naghihintay. Sinabi ni Sekong na naroon siya upang maging tutor at tulungan siya sa paparating na mock exam. Nasa kalasingan at walang malay ang ina ni Jaehyun. Kaya hinintuan ni Dopa ang pag-inom nito at dinala sa kwarto. Sinamantala ni Sekong ang pagkakataon upang maghalughog sa kwarto ni Jaehyun. Pagbalik ni Dopa, tinanong niya kung iniisip ni Sekong na ikinulong niya si Jaehyun sa kung saan. Bakit nahumaling siya sa nakaraang pagkatao ni Jaehyun? Sinabi ni Sekong na may gusto siyang sabihin sa dating Jaehyun, hindi sa kasalukuyang Dopa. Pinatay mo na ba si Jaehyun? Hinawakan ni Dopa si Sekong at tinanong kung ano ang ginawa niya kay Jaehyun noong gabing iyon. Tumalon siya sa tulay pagkatapos makipagkita sa iyo. Tinanong ni Sekong ang kalagayan ni Jaehyun. Ngunit sumigaw ang ina ni Jaehyun dahil hindi pinayagan ng kasambahay na uminom ng alak. Lumabas si Dopa at nasampal siya ng ina. Patuloy itong nagpupumiglas upang makainom at makalimutan ang lahat. Niyakap siya ni Dopa upang aliwin, ngunit sinisi siya ng ina. Kung wala ka, hindi ako magkakaganito. Kung wala ka, isang matagumpay at masayang artista na ako ngayon. Nanatiling kalmado si Dopa. Dinala ang ina sa kwarto upang magpahinga.
bago tuluyang ihatid si Sikong. Kinuha ni Sikong ang hibla ng buhok ng ina na nahulog sa jacket ni Jae Haeon. Inanyayahan ni Dopa si Sikong sa library. Tinanong ni Sikong kung bakit hindi niya hinayaan ang mga bully at iniwan ng ina ni Jae Haeon. Sinabi ni Dopa na kung wala siyang gagawin, lalala ang mga masasama, magiging mas masahol ang mundo. Kapag tumanda ka at naging ama, gugustuhin mong iwan ang isang magandang mundo para sa mga anak mo. Pagkatapos ay nakinig sila ng musika ng magkasama. Patuloy na tumanggap ng tawag si Sikong mula sa kanyang ama. Pag-alis, sinagot ni Sikong ang tawag at sinabing nasa bahay lang siya ng kaibigan at babalik bago ang curfew. Muling itinbring ni Sikong ang tanong kung patay na ba si Jae-hoon. Hiniling ni Dopa na ingatan ang buhok dahil nakita niyang kumuha rin si Sikong ng sample ng kanyang buhok para sa pagsusuri. Iminungkahi niyang itigil na ang pag-usisa tungkol sa kanya dahil marami siyang gagawin. Umuwi si Sikong na labis na natatakot. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang galit na mukha ng kanyang ama. Sinabi ng ama na nag-install siya ng tracking app sa telepono ni Sikong at hinintay na sabihin kung sino ang kaibigang kasama. Sinabi ni Sikong na si Song Jae Haeon iyon, napakagaling sa pag-aaral. Pinaalalahanan siya ng ama na anak siya ng isang prosecutor at kailangang pumili ng kaibigan. Huwag nang magsinungaling ulit mula pagkabata. Mahigpit at marahas na pinalaki si Sikong ng kanyang ama. Kinabukasan, papunta si Dopa sa paaralan nang harangin siya ni Hong Jimin at ng kanyang mga tauhan para makipagtalo. Sinabi ng isang tauhan na ipapakita nila kung sino siya at pinakita kay Dopa ang isang video kung saan patuloy nilang binubuli at binubuhusan ng gatas si Jae-hoon. Galit na galit si Dopa at binagbag ang telepono. Nang maghanap pa ng gulo si Jimin, hinamon siya ni Dopa. Hiniling ni Dopa na sila ang unang sumugod dahil ayaw niyang sabihing binubugbog niya ang mga bata. Pagkatapos ay binigyan niya ng malakas na suntok si Jimin gamit ang ulo, ngunit sinalo ito ni Jimin ng sampal. Hinubad ni Dopa ang uniforme ng paaralan upang makipaglaban ng malaya at sinabing na aksidente siya, nasugatan ang ulo, kaya hindi na siya ang dating G. Huon ng dati, pagkatapos ay sinipa ang leader at sunod-sunod na natumba ang mga tauhan, kabilang ang matabang lalaki. Sa huli ay umikot si Dopa at sinuntok si Jimin. Ipinahayag niya na siya ang deputy ng grupo ng Chiusung. Hiniling ng guro na makipag-usap ng pribado kay Sikong. Sinabi ng guro na mukhang binubuli si Jae-hoon ni Jimin sa nakalipas na 2 taon. Kaya hinintay si Sikong na pigilan ang pambubuli kay Jae-hoon dahil siya ang presidente ng konseho ng mag-aaral. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niya si Jae-hoon na halos sumuntok kay Jimin. Tumakbo ang guro at sinigawan ang mga maton dahil nagtipon upang apihin si Jae-hoon. Sinabi ni Dopa na ang mga ito ang naghanap ng gulo, kaya kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Hiniling ng guro na pumunta silang lahat sa guidance office at dinala si Jae-hoon sa faculty room. Sinabi ng guro na alam niya ang pambubuli kay Jae-hoon sa nakalipas na 2 taon. Ipapasa niya sina Jimin at mga kaibigan nito sa school Violence Committee. Ayon sa record ni Jimin, maaaring mapilitan siyang huminto sa pag-aaral o lumipat sa ibang paaralan. Kailangang kausapin ni Jae-hoon ang kanyang mga magulang para sa disciplinary hearing. Hinanap ni Dopa si Jimin at nakita ang mga ito na nang-aagaw ng pera mula sa 2 batang estudyante. Kinuha ni Dopa ang pera at ibinalik sa mga biktima nang hindi tumigil ang mga maton. Sinuntok ni Dopa ang lalaking pilak ang buhok at hinintay si Jimin na maghintay hanggang maging adulto bago manigarilyo. Inutusan niya ang mga tauhan na pumila at mag-squat, binantaan na isusumbong ang pangingikil sa disciplinary committee. Ngunit sinabi ng mga biktima na kusang ibinigay nila ang pera. Kaya sinabi ni Dopa na hindi na kailangang iulat, ananatilihin niya ang mga ito sa kanyang tabi at patuloy na bubugbugin. Sumugod si Jimin, ngunit agad siyang napigilan ni Dopa. Natakot ang mga tauhan at pumila ng maayos. Napansin ni Jimin ang birthmark sa likod ni Dopa at sinabing siya nga si Song Jae Haeon. Natuto siyang lumaban mula kay Kim Dopa ng grupo ng Chiusung, na saan na ang dating Jae-hoon. Hiniling ni Dopa na huwag silang mag-cutting classes, kung ayaw nilang maging target ng dartboard. Burahin ang lahat ng video ko, kung hindi, ililibing ko kayong buhay. Umuwi si Dopa at isinulat ang mga plano para sa buhay ni Jae-hoon. Una, huwag hayaang mabuli sa paaralan. Pangalawa, makipagkaibigan. Pangatlo, magkaroon ng masayang pamilya at protektahan ang ina at ang huling layunin ay makapasok sa kolehiyo, ang pinakamahirap para kay Dopa. 7 araw na lang ang natitira bago ang mock exam. Kinabukasan, pumasok si Jimin kasama ang 2 tauhan sa kalagitnaan ng klase. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Dopa si Jimin upang turuan ng leksyon dahil naabala ang kanyang pag-aaral. Nagulat ang iba pang mga estudyante habang kinukumpiska ng mga ito ang sigarilyo mula sa batang estudyante. Kinuha ni Dopa ang isang balde at sinira ang pakete ng sigarilyo. Hinintay si Jimin na itigil ang pambubuli at hiniling na walang mag-cutting classes bukas. Galit na galit ang mga tauhan at hinintay ang leader na gumanti, ngunit parang alam ni Jae-hoon ang boss ng grupo. Kinuha ni Sikong ang 2 sample ng buhok mula kay Jae-hoon at sa kanyang ina at nagpa siya na ipad na test. Diretsong hiniling ni Sikong kay Jae-hoon na magbigay ng family registry at kopya ng IFI para sa pagsusuri ng dugo. Pagkatapos ay hinintay ni Dopa si Jimin na lumabas at tinanong kung paano naging malapit si Jae-hoon kay Sikong.
Sinabi ng lalaking ito na patuloy kang sumusunod kay Sikong at tinutukoy siyang presidente ng konseho ng mga estudyante na parang mga babae. Kaya tinawag kitang tagasunod. Hindi ba't gusto mo rin si Sikong, mayaman siya. Ang ama niya ay prosecutor at ang ina ay direktor ng isang mall. Iniulat din ni Sikong sa komite ang pambubuli sa iyo. At noon pa man ay inamin mo sa guro na hindi kami ang mga nanakit sa iyo. Palagi kang nagtatago sa likod ng buhok mo at naglalakad na nakayuko na parang tanga, kaya wala talagang gustong makipagkaibigan sa iyo. Kahit mawala ka, walang magpapansin, tumango si Dupa, tumayo, at sinipa si Jimin hanggang sa natumba bago umalis. Bumalik si Dupa sa klase at nagtakatungkol sa misteryosong si Choi Sikong. Mabait ba talaga siya? Bakit binalaan siya ni Jae Haeyeon na ipapakita ang tunay niyang pagkatao? Sumabak si Dupa sa pagsusulit sa matematika. Ngunit nang tingnan ang mga sagot, lubos siyang nawala ng pag-asa at hindi alam kung paano pagbubutihin ang kanyang pag-aaral, kaya nawalan siya ng ganang sumama sa tatlong kaibigang babae sa karaoke. Nagulat si Sikong sa kanyang pagsusulit, sinabi ni Dupa na nag-aaral siya mula alas 5 ng umaga hanggang 1:00 ng madaling araw. Pero bakit hindi pa rin umuusad ang resulta? Ginawa ni Dupa ang lahat para makumbinsi si Sikong na turuan siya ng matematika. Tatlong lalaking estudyante mula sa parehong grade ang pumasok at nagmungkahi na makipaggrupo kay Sikong para sa gabi ng pag-aaral. Napansin ni Dupa na gusto lang nilang makinabang kay Sikong, ang nangunguna sa buong paaralan, kaya hiniling niyang sumali at maging leader ng grupo. Sinabi ni Sikong na sasali siya kung may mas magandang alok, kaya bawiin ng leader ang imbitasyon. Sinabi ni Dupa kay Sikong na wala siyang balak maglaro at makinabang sa kanyang trabaho. Tulad ng mga iyon, gagawin ko ang lahat ng gusto mo para turuan mo ako. Sadyang pumasok si Dupa sa banyo upang harapin ang tatlong lalaki, nang tawagin siya ng leader na tagasunod, kinuha ni Dupa ang bola at hinamon ang tatlo sa isang laban sa basketball. Kukunin ko ang tatlo ninyo. Ang unang makakaapat na puntos ang mananalo. Kung manalo kayo, kumbinsihin ko si Sikong na maggrupo sa inyo. Kung ako ang manalo, akin ang bolang ito. Napansin ni Sikong ang mga estudyanteng tumatakbo palabas. Sumunod siya at nakita ang laban. Natanggap niya ang tawag na nagpapahayag na ang ihi ni Jae-hoon at ng kanyang ina ay magkapareho. Si Jae-hoon ay sunod-sunod na nakapuntos ng may galing at nanalo. Sinabi ni Dupa sa leader na hindi mo kailanman nakita, ngunit sumabay ka sa panunukso at tinawag akong tagasunod. Iyan ay bullying, itigil na ng mga tao rito ang panlilibak sa likod ng iba. Kapag naglaro ka ng apoy, masusunog ka. Akin na ang bolang ito. Sinabi ni Sikong na sasali siya sa pag-aaral, pero kailangang tuparin ni Dupa ang pangako na gagawin ang anumang gusto niya. Dinala ni Sikong si Dupa sa isang study room at sinabing ginamit niya ang card ni Dupa para rentahan ang lugar dahil ayaw niya ng ingay ng mga upuan. Itinuro niya ang tamang schedule ng pag-aaral upang mabilis na mapabuti ang kanyang kahinaan sa matematika. Pagkatapos ng ilang oras, tumango si Dupa dahil inaantok. Kaya malakas siyang kinurot ni Sikong upang magising. Lumabas sila upang uminom ng tubig para maging alerto. Nang tanungin ni Dupa kung bakit hindi epektibo ang School Violence Committee, sinabi ni Sikong na dahil ito ay nasa loob ng paaralan. Naapektuhan ito ng impluwensya ng mga magulang at reputasyon ng paaralan. Kailangang patayin ang bully para makatakas ang biktima, dahil karamihan sa mga biktima ay umalis sa paaralan at nagtatago mula sa mundo. Kahit mamatay sila, walang magbabago. Nagulat si Dupa sa pananaw ni Sikong. Kinabukasan, lumapit ang mga kaklase at nagpahayag ng paghanga kay Jae-hoon sa pagkapanalo sa pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa paaralan. Inanyayahan ni Dupa ang lahat na bumuo ng soccer team, dahil mas magaling pa siya sa soccer kaysa basketball. Pumasok ang guro at inihayag ang buwanang resulta ng grado. Muling naging mababa ang marka ni Dupa, malayo sa grado ng pinakamagaling na estudyante, si Choi Sikong. Hiniling ni Sikong kay Jae-hoon na magsikap pa. Pumunta sila sa convenience store. Kinuha ni Dupa ang isang bote ng alak dahil sa ugali, ngunit agad na sinabing nagkamali lang siya. Napansin ni Sikong ang isang pineapple cake, at naalala na sinabi ng kasambahay na si Jae Haeyeon ay allergic sa pinya. Kahit isang maliit na kagat ay magpapaputok sa lalamunan niya at delikado sa buhay, biglang kinuha ni Dupa ang cake at binili. Nagdalawang isip si Sikong ngunit itinulak ang cake kay Dupa upang subukin kung siya nga si Jae-hoon. Ngunit nang kakainin ni Dupa ang pineapple topping, nadama ni Sikong ang pagsisisi at pinigilan siya. Ngunit kumain si Dupa ng pineapple jelly. Agad siyang nakaramdam ng sakit sa lalamunan at natumba. Hinintay ni Sikong si Dupa sa emergency room. Labis ang pagsisisi. Inihayag na si Jae-hoon ay allergic sa pinya at maaaring mamatay kung siya nga si Jae-hoon na nawalan ng alaala. Bakit walang nagsabi nito? Dahil akala ng lahat siya si Song Jae-hoon. Kahit ang FIFI test ay nagpapatunay na siya si Jae-hoon, ngunit hindi siya talaga. Noong gabing iyon, pumunta si Jae-hoon sa bahay ko at nagmakaawa na gawin ko ang isang bagay para sa kanya. Ngunit tumanggi ako at nag-alala para sa kanya.
Makalipas ang ilang araw, nang makita kita ulit sa bookstore, ibang-iba ka na. Natakot ako na baka namatay si Jae-hoon. Dahil sa akin, isang makasariling paraan para protektahan ko ang sarili ko. Biglang umupo si Dopa at sinabing ginagarantiyan niyang makikita ulit ni Sekung si Jae-hoon para mag-sorry mula ngayon. Kailangan siyang tulungan upang ligtas na makabalik si Jae-hoon at mamuhay ng maayos. Tulungan siyang makapasok sa kolehiyo para mabuhay si Jae-hoon bilang normal na tao. Hindi naniwala si Sekung ngunit sumang-ayon na makipagtulungan. Gumawa si Sekung ng makatwirang schedule para kay Dopa. Kaya kailangang manatili si Dongsu upang ayusin ang problema. Tinawag ng boss si Jimin at inutusang sumakay sa van para sa isang misyon na kumita ng pera. Pagkatapos ay umalis ang sasakyan. Dinala ni Dopa si Sekung sa kanyang bahay at nakita ang isang van na walang plaka na nakaparada sa harap. Dinadala ng mga maton ang ina ni Jae-hoon sa van. Tumakbo si Dopa upang labanan ang isang maton. Sinabihan si Jimin ng isa na kinikidnap nila ang ina. Tumakbo si Sekung upang pigilan ang isang maton. Na sumakay, nanginginig si Jimin at hindi maisara ang pinto ng van kaya tumakbo siya palayo. Hinintay ng isa na huwag payagan si Sekung na iligtas ang ina ni Jae-hoon pagkatapos patumbahin ang isang maton. Tumakbo si Dopa upang tulungan si Sekung. Nang maglabas ng kutsilyo ang mga maton, dumating ang pulis kaya tumakas ang mga ito. Dinala ng dalawang binata ang ina ni Jae-hoon sa ospital. Lumapit ang dalawang pulis at hiniling na makipag-usap kay Song Jae-hoon. Gumamit si Dopa ng mature na kilos upang makipag-usap sa mga inspektor. Pagkatapos ay lumabas ang tatlo upang mag-usap. Tinanong ng pulis kung may kaaway ba ang ina niya kamakailan. Naisip ni Dopa si Sekretarya Limik kung ngunit nagpa siya na siya mismo ang haharap dito at sinabi sa pulis na hindi ito kidnapping. Isang away lang dahil patuloy na nagpapark ang mga maton sa harap ng bahay. Nahimatay ang ina niya kaya pinahinga nila ito sa van. Maaari bang bawiin ang unang sumbong? Naisip ng pulis na nagkamali ng tingin ang kapitbahay kaya tinawag ang pulis. Muling imbestigahan nila kung aalisin ang kaso. Nagalit si Sekung nang bawiin ni Dopa ang sumbong laban sa mga maton. Iniulat ng balita na nakuha ng chairman ng E-Construction ang kontrata para sa isang mall sa Saudi Arabia. Naisip ni Dopa na kung ibubunyag niya si Sekretarya. Imbestigahan ng pulis at malalaman ng mundo na si Jae-hoon ang anak sa labas ng chairman. Sinabi niya kay Sekung na hindi niya gagawin ang anumang makakasama kay Jae-hoon. Siya mismo ang magpaparusa sa kanila. Nagsimulang mag-alala si Sekung sa sugat sa kanyang mukha nang sabihin niya sa kanyang amang prosecutor na inatake siya ng mga estranghero sa kalsada. Inintay siyang dalhin sa pinangyarihan. Ngunit walang bakas ng paa o palatandaan ng gulo. Kinagat ni Sekung ang kanyang kuko sa takot. Nahilo at nahimatay. Dinala siya ng ama sa ospital. Nang umalis ang ama, nagmulat ng mata si Sekung. Tumawag ang asawa at hinintay na huwag pilitin ang anak. Sinabi ng ama na ginagawa niya ito para maging mabuting tao ang anak. Ngunit sinabi ng asawa na mabait na ang bata at babalik siya pagkatapos ng business trip. Huwag nang pahirapan ang anak. Pumunta si Dopa sa istasyon ng pulis upang bawiin ang sumbong. Sinabi ng inspektor na sinira ng mga maton ang mga kamera sa harap ng bahay. Aalalahanan ang mga magulang na ayusin ang security camera. Napagtanto ni Dopa na maingat ang plano ng mga ito. Oras na para harapin si Sekretarya. Tinawagan ni Dopa ang Yi Construction ngunit sinabing walang limikong doon. Nagkagulo ang ina at bumaba. Nadama ni Dopa na mahirap ang buhay ni Jae-hoon. Tinanong niya ang numero ng sekretarya. Ngunit sinabi ng kasambahay na wala siyang alam. Ang sweldo niya ay mula sa Yi Construction. Sinabi rin ng driver na wala siyang numero dahil si sekretarya ang tumatawag upang kumustahin ang kalusugan ni Jae-hoon at ng ina. Kinuha ni Dopa ang telepono ng driver at tinawagan ang numero. Ngunit hindi ito umiiral. Kumuha si Dopa ng mga gwardiya upang protektahan ang bahay at nagtaka kung saan plinano na dalhin ang ina ni Jae-hoon. Nagpanik si Sekretarya dahil natakot na mahuli ng pulis, ngunit sinabi ni Dongsu na binawi na ng pulis ang kaso. Ako ang magiging responsable at maghahanap ng paraan upang ayusin ito. Pagkatapos ay inutusan ko ang mga tauhan na alisin ang batang tumakas habang nagtatrabaho. Sa paaralan, hindi makontak ng mga tauhan si Jimin. Hiniling ng isang kaklase sa lalaking pilak ang buhok na maghiwalay ng basura dahil turn niya na. Nang manatiling mayabang ito, sinaway siya ni Dopa bilang tamad at gumamit ng kaunting puwersa na ikinagulat ng mga kaklase. Nang tanungin ng mga kaibigan ang tungkol sa pasa sa mukha, ipinagmalaki ni Dopa na nakipaglaban siya sa mga maton pagka-uwi mula sa paaralan. Hindi siya magaling sa pag-aaral, ngunit mahusay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng usapan, nagkamayan sila at nangakong magkakaibigan na mula noon. Napansin na hindi dumating si Sekung sa klase. Nang mag-text si Dopa, sinabi ni Sekung na nasa library siya. Napagtanto rin ni Sekung na pinipilit ni Dopa si Jimin na pumasok araw-araw dahil gusto niyang makapagtapos ito ng senior high ng maayos. Sinisiyasat din
niya ang isang libro tungkol sa doppelganger. Nag-aalalang nakatayo si Jimin sa harap ng bahay kung saan nangyari ang pagkidnap dati. Naghanap siya ng dahilan upang magtanong tungkol sa away doon. Sinabi ng driver na walang nangyari sa gabi. Nagkita sina Dupa at Sikong sa library para mag-aral. Napansin ni Dupa na kinakagat ni Sikong ang kanyang mga daliri hanggang dumugo. Nag-alala siya. Ngunit binago ni Sikong ang usapan at inanyayahan siyang pumasok upang mag-aral. Sa pahinga, nag-alok si Dupa naturuan si Sekong ng boxing dahil mahina itong lumaban noong nakaraan. Masigasig na sumunod si Sekong sa gabay ng kaibigan. Pagkatapos, sinabi ni Sekong na ayaw ng kanyang ama na magboxing siya dahil hindi nito pinahahalagahan ang mga tagumpay sa pisikal. Napansin ni Sekong si Jimin na sumisilip, ngunit sinubukan niyang baliwalain ito. Lumabas si Jimin at nagulat na ang mansion ay bahay ng dating Jaehoon. Dinala nila si Jimin sa isang cafe para mag-usap. Hiniling ni Dupa kay Jimin na pumasok sa paaralan bukas at huwag mag-cutting classes. Naghanap si Jimin ng paraan upang magtanong tungkol sa away sa harap ng bahay ni Jaehoon. Nang marinig na kinansela ni Dupa ang sumbong, nakahinga ng maluwag si Jimin. Pagkatapos ay masiglang kumain ng cake at uminom. Nang malaman na 2 araw na itong gutom, inanyayahan siya ni Dupa sa isang masarap na hapunan sa bahay na inihanda ng kasambahay. Masarap na kumain si Jimin at humiling na makitulog ng isang gabi dahil naputulan na ng gas ang bahay nila. Ang ama niya ay nagtatrabaho sa probinsya. Ang ina ay umalis na, at ang kapatid na babae ay nakatira sa salon habang natututo. Nang sumang-ayon si Dupa, humiling din si Sekong na makitulog. Babalik ang ina niya sa loob ng isang araw at nagrenta ng hotel malapit sa airport. Sasabihin niyang doon siya natulog. Ginamit ng amang prosecutor ang kanyang koneksyon upang kunin ang record ni Song Jae-hoon, isang anak sa labas na iniwan. Hindi mataas ang mga grado. 2 taon nang magkaklase pero bakit biglang naging malapit sila? Sa gabing iyon, bumaba si Jimin para uminom ng tubig at humiling sa may bahay na payagan siyang manatili ng ilang araw pa. Malinaw na binugbog mo na ako tulad ng aso. Patas na kami, sinabi ni Dupa na hindi ko naman kinunat ng video o ginamit kang dartboard. Kaya paanong patas? Hinintay ko na burahin ang video, pero nakikita ko ito kahit saan na may maraming komento. Na ginagawa akong katawa-tawa sa buong paaralan, hindi ka. Kailanman karapat-dapat patawarin, sinira mo ang kaluluwa ng isang tao, at itinulak siya sa pag-iisip ng kamatayan. Hindi na intindihan ni Jimin ang sinabi ng may bahay kaya umakyat siya. Nang lumabas si Jimin, lumapit si Sekong at sinabi sa kanya na pumunta siya sa bahay ni Jaehoon upang tingnan kung sinusundan siya ng pulis. Nasiyahan si Jimin nang sabihin ni Jaehoon na kinansela ang sumbong. Dahil siya ang nanidnap sa ina ni Jaehoon noong gabing iyon, nakita ko siyang tumakas mula sa van ng mga ito. Habang pinapahiya ni Sekong si Jimin, biglang dumating si Dupa at tinanong kung paano makikita ang mga ito. Sinabi ni Jimin na madalas sila sa nightclub sa Shinho Hotel, alam. Kulang na sila ay mula sa bagong grupo na tinatawag na Dongsu. Naalala ni Dupa na nakilala niya ang mga tauhan ng grupong iyon sa sauna. Kinabukasan, sumakay silang lahat sa pribadong kotse ni Jaehoon patungong paaralan. Gusto ni Dupa na makapagtapos si Jimin ang senior high ng maayos. Bumalik sina Dongsu at Dongtron sa dating base ng grupo ng Chiyusung. Ngunit okupado na ito ng grupo ng Kwangsu. Determinadong ibalik ni Dongsu ang grupo ng Chiyusung sa dating Kaluwalhatian, inutusan niya ang tauhan na maghanda para sa mahalagang misyon. Napulot niya ang vocabulary notebook na ginamit ni Boss Kim Dupa, na nagpaiyak sa kanya. Lumabas si Dupa mula sa paaralan at naisip na kailangang makipagkita sa mga ito bago mahuli si Sekretarya Limikong. Kaya sinabi kay Sikong na may gagawin siya at hinintay ang driver na palakasin ang seguridad sa bahay. Naghanap siya ng taxi. Ngunit biglang may 2 lalaki na lumitaw mula sa likod at tinakpan ang kanyang mukha. Lumabas si Sikong mula sa paaralan at nakita si Jaehoon na inilalagay sa van ng mga maton at dinala palayo. Kinuha ni Sikong ang telepono ni Jaehoon at tumawag sa pulis, ngunit naalala ang babala ni Dupa na makakasira sa buhay ni Jaehoon ang pag-ugnay sa pulis. Kaya pinutol niya ang tawag, naisip niya ang kanyang amang prosecutor. Dinala si Dupa sa isang bodega. Nang alisin ang piring, nakita niya ang dating tauhan na si Dongsu. Buong tapang na tumayo si Dupa at tinawag si Dongsu. Anong nangyayari rito? Napagtanto ni Dongsu na ito ang batang sinagip ng kanyang boss gamit ang buhay. Tinanong ni Dupa kung alam ng Chiyusung na sila ay nasa ilalim ni Limikong. Sumugod ang mga maton upang atakehin. Madaling natumba ni Dupa ang mga bagong tauhan. Ngunit hindi niya napatumba si Dongtron dahil mas mabigat na ito kaysa dati. Kaya siya ang natumba at nawalan ng malay. Ang mga dating tauhan ni Jimin ay hinintay siya at ipinakita ang text na may address ng bahay ni Jaehoon mula sa grupo ni Dongsu. Hindi niya natapos ang misyon at tumakas pa, kaya hinintay nilang hulihin siya. Nang atakihin ng mga maton sa paaralan, tumakas si Jimin, nanginginig si Sekong sa bus stop, hindi alam kung paano ililigtas si Jaehoon. Nag-text ang kanyang ama na susunduin siya sa paaralan sa loob ng 5 minuto. Agad na tumakbo si Jimin at hinila si Sekong upang tumakas. Nagtago si Jimin sa madilim na sulok at narinig ang mga tauhan na gustong hulihin siya upang ibigay sa grupo ng Dongsu para sumali rito. Sinabi ni Jimin kay Sekong na mukhang plano ng mga maton na muling kidnapin ang ina ni Jaehoon, nang sabihin ni Sekong na kinuha na nila si Jaehoon. Sinabi ni Jimin na maaaring nakakulong si Jaehoon malapit sa Shinho Hotel dahil doon ang base nila, ngunit tumanggi si Jimin na sumama kay Sekong doon dahil para na rin siyang sumuko sa kanila, si Sekong.
Agad na nagpahayag si Se kung napupunta siya roon at malakas na sinabi kay Jimin na pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Jae-hoon para protektahan siya, ang iniisip niya lang ay ang sarili niya. Galit na galit si Jimin sa panenermon pero kailangang magpatuloy sa pagtakas. Nakasalubong ng lalaking pilak ang buhok si Sekung at tinanong ang tungkol kay Jimin, ngunit binago ni Sekung ang usapan upang matulungan si Jimin na makatakas. Sumakay si Sekung sa taxi at patuloy na nakatanggap ng mga text mula sa kanyang ama na nagtatanong kung nasaan siya. Tinawagan niya ang kasambahay ng bahay ni Jae-hyun at hinintay ang driver na i-deploy ang lahat ng seguridad sa bahay. Naghintay ang amang prosecutor sa gate ng paaralan at tiningnan ang tracker upang hanapin ang anak. Nagising si Dopa at nakita si Dong-soo, ang dating tauhan, sa harap niya. Nang sabihin ni Dong-soo na dadalhin nila ang ina ni Jae-hyun sa mental hospital, sinabi ni Dopa na wala siyang dangal bilang miyembro ng Chiyusung. Gumawa siya ng sariling grupo para sa mga ganitong mababang gawain. Nang mamatay si Kim Do-pa, akala niya kaya niyang pabagsakin si Boss Chi-usung. Sumulat siya ng nota na hindi niya makakalimutan si Do-pa, pero puro kasinungalingan lang. Umupo si Dong-soo at sinabing si Do-pa ang pamilya niya, pero hindi na siya naglilingkod kay Chi-usung. Pagkamatay ni Do-pa, inatake ng maliliit na grupo ang Chi-usung, nasugatan si Boss Chi-usung at nasa ospital. Hinintay nila ang kanyang kinaroroonan. Kailangan niyang palitan ang pangalan ng grupo. Buong tapang na hinintay ni Dopa na buwagin ang grupo, na ikinatawa lang ni Dong-soo. Tumawag si Dong-tron na maraming gwardiya ang dumating sa bahay ni Jae-hoon. Inutusan ni Dong-soo na salakayin ito kinabukasan. Napansin ni Dong-soo ang kumpiyansa at tapang ng batang ito. Naalala niya ang sinabi ni Sekretarya Lee Mi-kung na ipadadala niya si Jae-hoon sa ibang bansa para mag-aral dahil may dugo ito ng chairman. Sa isang bansang puno ng aksidente at pinapayagan ng baril, napagtanto ni Dong-soo na mali ang pagtingin ng sekretarya sa batang ito. Iminungkahi ni Dopa na gumamit ng paraan ng mga maton sa usapan. Nang kumpiyansang sinabi ni Dong-soo na kaya niyang talunin siya. Sinabi ng binata na naputol ang ligament ni Dong-soo sa paa noong nangolekta siya, kasama si Dong-tron at dinala sa ospital ng hating gabi. Hindi maayos ang paggaling ng sugat kaya hindi siya makatayo sa isang paa. Alam na alam ko ang kahinaan mo. Kaya ko kang gawing hindi na makalakad sa isang iglap, buwagin mo ang grupong ito at dalhin si Lee Mi-kung sa akin. Tutulungan kitang magbuka ng il restaurant sa probinsya. Kung hindi mo agad bubuwagin, mawawala ang lahat at wala kang maiiwan. Kinuha ni Dopa ang English vocabulary notebook at sinabing mali pa rin ang pagbigkas niya ng crocodile bilang asigato. Naalala ni Dong-soo ang mga alaala kasama si Dopa at tinanong kung sino siya. Hinintay ng binata na mag-isip siya ng mabuti at buong tapang na lumabas pagdating ni Sekung sa base ng grupo ni Dong-soo, sumunod ang kanyang amang prosecutor. Sadyang hinintay ni Sekung na dalhin ang ama roon upang iligtas si Jae-hoon nang hindi tumatawag sa pulis noong umuwi siya na may pasa sa mukha. Sinubukan niyang iligtas ang ina ni Jae-hoon mula sa mga kidnapper, pero ngayon si Jae-hoon ang bihag. Nang hilahin siya ng ama pa uwi, nagmakaawa si Sekung pagkatapos ay lumabas si Jae-hoon na buo at ligtas. Kaya ibinalik ni Sekung ang telepono kay Dopa. Biglang yumuko si Dopa para batiin ang ama ni Sekung, pagkatapos ay diretso ang prosecutor sa loob. Ibinigay ang kanyang makapangyarihang business card kay Dong-soo at sinabing iniimbestigahan niya ang korupsyon ng Wonha Construction at natuklasan na konektado rito ang grupo ni Dong-soo. Kung dadalhin ko siya ngayon sa opisina ng prosecutor, dahil sa pag-ambush sa bahay ni Jae-hoon, mawawasak ang organisasyon niya. Natakot si Dong-soo at agad na tumawag para utusan ang mga tauhan na umatras. Lumabas ang chief prosecutor at sinabi kay Dopa na naayos na niya ang grupo sa harap ng bahay. Pagkatapos ay dinala ang anak pa uwi. Umalis din ang mga tauhan ni Dong-soo pag-uwi ni Dopa. Sinabi ng kasambahay na tumawag si Sekung para palakasin ang seguridad ng bahay. Siguro nag-aalala siya sa ina mo kaya hinintay si Sekung. Tunay kang mabuting anak. Pumunta si Sekretarya Vivi kay Dong-soo upang tanungin kung bakit inatras ang plano ng walaang kanyang pahintulot. Ipinaliwanag ni Dong-soo na dinala nila ang chief prosecutor para takutin siya. Hindi dapat baliwalain ang batang si Song Jae-hoon. Binanggit ng sekretarya ang kasunduan nila sa ospital noon. Nang magmakaawa si Dong-soo sa staff na operahan si Boss Chi-usung, nawasak ang grupo nila, ngunit nangako siyang magbabayad para sa operasyon, ngunit hinila siya ng mga gwardya. Lumapit si sekretarya Vivi at inalok si Dong-soo na magtrabaho para sa kanya. Binayaran niya ang buong operasyon ng boss, kaya nangako si Dong-soo na maglilingkod sa kanya. Hinintay ng sekretarya na alisin lang ang bata. Nangako si Dong-soo na dadalhin si Jae-hoon sa isang bansang puno ng aksidente. Binalaan siya ng sekretarya na kung hindi matutupad ang misyon, ipapasa niya ang mga gusali sa ibang protektor. Nagkwento si Dong-soo kay Dong-tron na hindi niya mapigilan ang batang iyon. Alam nito ang mga bagay na si Dopa lang ang makakaalam. Naghinala si Dong-tron kung anak ito ni Dopa, ngunit sinabi ni Dong-soo na hindi ito itatago ni Dopa kung totoo. Isang manloloko lang ang batang iyon. Uhulihin natin si Jae-hoon at ibibigay kay Lee Mi-kung. Bumalik si Dopa sa kwarto at naisip na sumunod si Dong-soo sa sinabi niya. Nag-text siya ng pasasalamat kay Sekung sa pagtawag para sa mga gwardya at pagdadala sa ama niya para iligtas siya. Kinabukasan, pumunta si Dopa sa study room, ngunit wala si Sekung at hindi pa rin sumasagot sa text. Dalawang babaeng kaklase ang nagdala ng tubig kay
Dupa at tinanong kung nag-aaway ba sila ni Sikong, umaasa silang magkabati sila. Sumagot na si Sikong, pumunta si Dupa sa isang parke para makipagkita. Nang tanungin ni Dupa kung bakit hindi siya sumasagot. Sinabi ni Sikong na lumipat na siya sa dalawang phone. Hindi na siya pupunta sa study room o makikipagkaibigan. Ipinagbawal ng kanyang ama na makipagkita ulit sa kanya at gumamit lang ng basic phone para sa text at tawag. Dahil adik sa alak ang ina ni Dupa at iniwan siya ng ama, hinintay ng ama ni Sikong na maghanap siya ng mas mabuting kaibigan. Nagpasalamat si Dupa kay Sikong sa hindi pagtawag sa pulis at pagdadala ng ama sa mapanganib na lugar para iligtas siya. Nangako si Sikong na tutulungan siya sa pag-aaral. Kinuha ng binata ang isang lumang tablet at tumawag kay Dupa para magpalitan ng numero. Hinintay ni Sikong na turuan siya ng bike riding at pag-inom ng alak. Gusto rin niyang mag-picnic. Dahil hindi kailanman pinayagan ng aking ama na matulog ako sa labas, gusto ng aking ama na makipagkaibigan ako kay Jaehoon dahil mabuti ang pamilya niya. Siya ang basketball player na natalo mo. Kinabukasan, pumasok si Dupa sa klase at nakita si Sikong na tinuturuan si Jaehoon. Sumali si Dupa sa soccer, kasama ang iba pang lalaking estudyante, habang patuloy na kasama ni Sikong si Jaehoon para pasayahin ang kanyang ama. Nakita ni Dupa ang mga dating tauhan ni Jimin kaya sinundan niya at kinumpiska ang kanilang mga sigarilyo. Nang tanungin kung nasaan si Jimin, sinabi nilang hindi nila alam at tahimik na bumalik sa klase. Napansin ni Dupa na wala pa rin si Jimin, kaya nag-text siya na pumunta agad sa paaralan kung ayaw mapalo. Lumapit ang mga babaeng kaklase at inanyayahan si Dupa sa graduation photoshoot. Kinabukasan, pumunta ang klase sa isang lakeside park para sa pictorial. Dinala ni Dupa ang isang bag na puno ng mga laruan para magpasaya. Ngunit sinabi ng mga babae na parang mga laruan mula sa Stone Age, kaya tumakbo sila para maglaro ng iba. Hinati ang klase sa mga grupo para sa isang laro ng paghula ng pangalan ng mga awit. Nagbigay ang babaeng host ng mga lumang kanta para dagdagan ang kahirapan. Ngunit sunod-sunod na nahulaan ni Dupa ang mga mang-aawit ng mga lumang kanta. Nang magpicture ang mga lalaki, sobrang seryoso ang ekspresyon ni Dupa kaya pinayuhan siya ng photographer. Hindi rin niya alam kung paano mag-heart sign ng tama. Sa huli, tumayo siya sa gitna na parang tunay na gangster boss. Nadama ni na Sikong at mga kaibigan na parang bagong dating mula sa bundok si Jaehoon. Ngunit gustong-gusto ng mga babae ang kanyang cool na itsura. Sinabi ng isang kaklase kay Dupa na nagtatrabaho raw si Jimin sa isang convenience store at hinintay na huwag ipaalam sa mga dating tauhan. Pumunta si Dupa sa tindahan at sinabi ni Jimin na hinintay siya ng mga maton sa klase para ibigay sa grupo ni Dongsu. Paano ako makakapasok sa paaralan? Balak nilang parusahan ako dahil tumakas ako sa misyon. Magdodo-drop out na ako kaya huwag mo akong hanapin. Inutusan ni Dupa si Jimin na pumasok sa klase. Aayusin ko ang lahat para sa iyo. Kung hindi, hindi ka na makakapag-part-time. Tumawag si Sikong, nakatayo siya sa tulay at tinanong kung nasaktan si Jaehoon nang tumalon doon. Pumunta si Dupa sa tulay. Sinabi ni Sikong na kanina ay gustong-gusto niyang tumalon tulad ng ginawa ni Jaehoon. Pwede ba akong matulog sa bahay mo mamaya? Inanyayahan ni Dupa si Sikong na gawin ang mga bagay na hindi pa niya nagawa. Pumunta sila sa isang arcade. Sumakay sa tren, nilagyan ni Dupa ng bandage ang sugat sa noo ni Sikong. Gusto ni Sikong na bumili ng merienda para maranasan ito at iniwan ang dalawa phone. Biglang nakita ni Dupa sina Dongsu at Dongtron sa tren. Pumunta ang dalawang binata sa beach. Unang nadama ni Sikong ang alat ng dagat. Naglaro sila ng masaya sa dalampasigan habang sinusundan sila ng dalawang maton. Nagpumilit ang mga maton na bantayan ang dalawang binatang malayang nagsasaya. Habang pumipili ng damit ang dalawa, palihim na sinusundan sila ng mga maton. Mula sa malayo, pinanood nila si Jaehoon na tinuturuan si Sikong na magbisikleta. Kinabahan sila sa bawat galaw. Pagkatapos, nagawang magmaneho ng kanya-kanyang bisikleta ang dalawang binata. Habang masayang kumakain ang dalawang maton ay nakatayo sa labas, umiinom ng yogurt, naghihintay ng tamang oras para dalhin si Jaehoon sa eroplano. Pumunta ang dalawa sa isang hotel, ngunit hindi pinayagang magrenta ng kwarto dahil menor de edad. Sinabi ni Sikong na ganoon ang patakaran sa lahat ng indito. Dinala ni Dupa si Sikong sa isang boarding house at ipinakilala ang sarili bilang miyembro ng Chiusong. Ngunit sinabi ng may-ari na hindi tumatanggap ang grupong iyon ng menor de edad. Malakas na sinabi ni Dupa na nakalimutan niya kung sino ang nagbigay ng boarding house na ito sa kanya. Kahit namatay na si Kim Dupa, hindi niya dapat kalimutan ang utang na loob. Walang nakakaalam na may iisang testicle lang siya. Diba? Ibinigay ng may-ari ang susi kay Dupa. Nang pumasok ang dalawang maton, nagreklamo ang may-ari kung bakit ipinamalita ni Kim Dupa na iisang testicle lang ang meron siya. Sinabi rin ba ito sa inyo? Paano nalaman ng batang iyon ang lihim ko? Nagtaka si Sikong at naghinala na may kaugnayan sa gangster ang pamilya ng kaibigan. Ngunit sinabi ni Dupa na nagtrabaho lang siya rito noon. Sa pakikinig, narinig niya ang usapan sa katabing kwarto dahil manipis ang pader. Nagtaka si Dongtron kung bakit kamukha ng kay Dupa ang pananalita at tingin ng batang ito. Hulihin na natin siya. Iminungkahi ni Dongsu na hintayin ang gabi kapag nag-iisa si Jaehoon. Ipinagmalaki ni Dongtron na kaya niyang magpuyat ng isang linggo, pero agad siyang
Nakatulog ng malakas bago ang kanyang boss, sinabi ni Sikong ang dahilan ng sugat sa noo. Sinadya kong ibangga ang ulo ko sa pader, dahil hindi ko na kaya ang aking ama. Tuwing makikita ko siya, nahihirapan akong huminga. Madalas din akong nahihimatay, mula pagkabata, mahigpit akong pinalaki ng aking ama, na naging dahilan ng aking mental instability. Akala ko ligtas akong makikipagkita sa iyo sa paaralan dahil hindi alam ng aking ama. Pero kinuhanan ako ng litrato ni Jae-hoon at ipinadala sa aking ama. Natuklasan ko rin na naglagay siya ng hidden camera sa kwarto ko at ipinakita ang mga larawang kuha ni Jae-hoon. Sinubukan kong maging mabuting anak, pero gusto pa rin niyang kontrolin ang bawat hininga ko. Hindi ko na kinaya at ibinangga ko ang ulo ko. Pumunta ako sa tulay at nag-isip na makatakas mula sa aking ama. Nangako si Dupa na tutulungan siya. Hindi alam ng kanyang ama na mali ang ginagawa niya dahil iniisip nitong iyon ang tanging paraan para palakihin ang anak, ipakita sa kanya ang tamang paraan ng pagpapalaki. Ng gabing iyon, idinagdag ni Dupa sa mga layunin para kay Jae-hoon ang tulungan si Sikong na makatakas sa kontrol ng ama. Kinuha ni Dupa ang basic phone at lumabas nang buksan ito. Tumawag ang ama ni Sikong, hinintay na gisingin si Sikong at iuwi, at nagmakaawa ng kapatawaran. Sinabi ni Dupa na hindi niya maistorbo ang tulog ni Sikong. Tatawag siya kinabukasan para sabihing ligtas ito. Hindi ba niya napansin na takot sa kanya ang anak, kapag handa na si Sikong, doon sila mag-usap. Galit na binasag ng ama ang telepono. Kinabukasan, tinawagan ni Dupa si Dongtron na umakyat sa ikalawang palapag. Iniulat nito kay Dongsu na gusto raw ng boss na umakyat sila. Pagkatapos ay napagtanto na matagal nang patay ang boss, kaya nagmadali silang makipagkita kay Jae-hoon at tinanong kung paano niya nakuha ang numero ni Dongtron. Sinabi ni Dongsu na manloloko ang batang ito, nagpapanggap bilang anak ni Dupa. Ibibigay nila siya kay Limikong. Ikinuwento ni Dupa ang kasaysayan ni Dongtron para kumbinsihin sila. Magsasaka ang ama niya. Bumili ito ng 1,975 metro squared na lupa para sa pagsasaka. Ngunit namatay siya noong nakaraang taon dahil sa malalang sakit. Ang kapatid na may kapansanan ay dinala sa rehabilitation center. Sa Rainbow Center para alagaan, binayaran ko ang mga gastusin noong nakaraang buwan para sa kapatid mo gamit ang pangalang Kim Dupa. Nagkita kami ni Dongsu noong 19 anyos ka. Kalabas mo lang sa orphanage at naloko ka ng pera. Inanyayahan kita ng sweet and sour pork noon. Hindi napigilan ni Dongtron ang emosyon at napagpasyahan na ikaw ang anak ni Boss Kim Dupa na itinago sa amin sa loob ng 25 taon. Maaari mo kaming tawaging tiyuhin. Huwag kang magsalita ng walang galang, dumating ang pribadong driver. Itinulak ni Dupa ang maton, dinala ng driver ang mga uniforme para suotin ni Dupa at Sikong patungong paaralan. Nagkain silang tatlo. Ipinakilala ni Dupa ang mga ito bilang kanyang mga tiyuhin bago sumakay sa kotse. Hinintay ni Dupa ang dalawang tiyuhin na itigil ang sa batang ipinadala nila sa bahay para sa kidnapping. Nangako si Dongtron na tatawagan ang mga bata para itigil ang habang papunta sa paaralan. Hinawakan ni Dupa ang kamay ni Sikong para pakikalmahan, ngunit pagdating sa paaralan, nagpanik si Sikong sa takot na dumating ang kanyang ama. Pumasok si Dupa sa klase at narinig ang mga maton na nagpaplano na hanapin si Jimin para ibigay kay Dongtron. Tinawagan ni Dupa si Dongtron at tinanong kung bakit hindi pa niya tinawagan ang mga ito. Inutusan ni Dongtron sa telepono na itigil ang kay Jimin. Hinintay ng guro na makipag-usap ng pribado kina Jae-hoon at Sikong pag-akyat nila. Naroon ang amang prosecutor, hinawakan niya si Dupa at sinabing sinira niya ang kanyang anak. Pinigilan ng guro at sinabing magkaibigan ang dalawa, iimbestigahan nila ang lahat. Hinintay ng ama na makipag-usap ng pribado sa anak at pag-usapan ang parusa para kay Song Jae-hoon. Biglang bumagsak si Sikong sa panik. Lumabas ang guro at tinanong si Dupa kung totoo bang dinala niya si Sikong sa inn at uminom. Ngunit sinabi ng binata na nagpunta lang sila sa dagat. Sinabi ng ama na tinawagan na niya ang School Violence Committee. Sabihin lang ni Sikong na pinilit siya ni Jae-hoon. Biglang nahimatay si Sikong at dinala sa infirmary. Hinintay ni Dupa na makipag-usap ng pribado sa ama. Kung ayaw niya, sasabihin niya rito para marinig ni Sikong. Sinabi ni Dupa na tingin niya ay perfectionist ang ama. Nagpapataw ng mahigpit na pamantayan sa anak. Sinabi ng ama na gusto lang niyang maging matuwid at kapakipakinabang ang anak sa lipunan. Ngunit nang sabihin ng guro na gustong tumalon si Jae-hoon sa tulay pagkatapos ibangga ang ulo, sinabi ng ama na hindi magtatagumpay si Sikong kung hindi malalampasan iyon. Nang tumawa ang binata, itinaas ng ama ang kamay, pinigilan ito ni Dupa at sinabing ang karahasan ang nagpagangster sa kanya. Ang maling paggamit ng salita ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala at mag-iwan ng peklat na hindi gumagaling. Kung gusto niyang iligtas ang anak, magpagamot muna siya. Kung itinuturing niyang adulto ang sarili, tulungan niyang maging mature ang anak at itigil ang aabuso kay Sikong. Umuwi siya at hayaang mag-aral ng normal si Sikong. Pag-alis ni Dupa, tinawagan ng ama ang prinsipal. Nagising si Sikong at nagulat na madaling umuwi ang ama. Bakit naging simple at malinaw ang lahat kapag kasama siya?
Kaya hinintay ni Dupa si Sekong na maging matapang sa pakikipagharap sa kanyang ama. Mas malakas ang epekto ng iyong salita kaysa sa akin. Pagkatapos ay inanyayahan ang kaibigan na maghapunan. Nakita ni Jae-hoon si Sekong na kumakain kasama si Jae-hyeon kaya lumapit siya para umupo sa tabi. Ngunit sinabi ni Sekong na alam niyang kumuha siya ng litrato at ipinadala sa kanyang ama. Simula nang mag-aral kasama ko, palagi kang nangunguna. Kaya bakit mo ginawa iyon sa akin pagkatapos kumain? Umalis ka na, pinuri ni Dupa si Sekong ngunit iminungkahi na sanain pa ang estilo. Pagkatapos ng study session, iniwan ni Sekong ang isang note kay Dupa na nagsasabing salamat sa patuloy na pagsuporta. Uwi siya ngayon para makipag-usap sa kanyang ama. Habang naglalakad si Jimin, hinintay siya ng mga dating tauhan. Sinabi nila na tinawagan ni Jae-hoon si Dongtron para babalaan na huwag siyang galawin. Iniwan nila ang mga part-time job para hulihin siya, pero pinahinto na, uhulihin pa rin nila siya para mag-apply ng trabaho sa boss. Sinabi ni Jimin na ayaw niyang gumamit ng kamao dahil itinuring niya pa rin silang kaibigan. Pagkatapos ay sumugod para labanan sila. Kinabukasan, ginulo ng ina ni Jae-hoon ang bahay para makakuha ng gamot. Sinabi ng kasambahay na hindi na nagdadala ng gamot si sekretarya. Pinakalmahan ni Dupa ang ina at nangakong bibili ng gamot, bumalik siya sa kwarto. Kinuha ni Dupa ang 2 bote ng gamot at pumunta sa parmasya. Sinabi ng pharmacist na nakakalason ang mga gamot na iyon, ipinagbabawal sa bansa dahil sa maraming side effect at nakaka-addict. Masyadong mataas ang dosis. Kung regular na ginagamit, hindi na makakapamuhay ng normal. Maaaring magkaroon ng mental disorder at madalas na panic. Tinawagan ni Dupa si Dongsu at sinabing nagbigay si Limikong ng gamot na nagdudulot ng mental disorder sa kanyang ina. Ginamit niya ang pangalan ng ina para bumili at maiwasan ang investigasyon. Hanapin si Limikong at dalhin sa akin. Alinlangan ang mga miyembro ng grupo kung ano ang gagawin kay Limikong dahil ang lahat ng gusaling hinintay nila ay pag-aari niya. Kung ipagkanulo siya, mawawasak ang organisasyon. Lumapit si Limikong at tinanong kung nahuli na si Song Jae-hoon. Ngunit hindi pinayagan ni Dongsu na maupo siya at sinabing mababaon ang grupo ni Dongsu. Mula nang masugatan si Boss Chiyu, Sung ng ibang grupo, tinulungan sila ni Limikong. Ngunit ang pakikipagtulungan sa kanya ay nakalimutan niya ang hinamak ni Boss. Ang paghawak sa mga bata at pamilya, bilang tiyuhin, kailangan niyang protektahan ang pamangkin. Pumunta siya kay Jae-hoon at magmakaawa ng paumanhin, binigyan siya ni Dongsu ng 3 araw. Itinaas ni Limikong ang kamay ngunit hinila siya ng mga tauhan palabas. Narinig niya ang ilang kabataang binabanggit si Song Jae-hoon, nalaman niyang mga kaklase ito ni Jae-hoon. Kaya lumapit siya para kumbinsihin silang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Kinabukasan, dumating si Dupa sa paaralan at napansin ang paglayo ng mga kaibigan, tinanong siya ng mga kaklase kung totoo na binugbog niya si Sekong hanggang sa nahimatay at tinakot si Jae-hoon. Dinala niya si Sekong sa inn at pinilit uminom. May nagpadala ng reklamo sa School Violence Committee. Isang babaeng estudyante ang umiyak dahil nawasak ang imahe niya kay Dupa. Ipinresenta ng prosecutor sa komite na inakay ni Jae-hoon ang kanyang anak na matulog sa labas. Binuli ang iba pang kaklase at nakikisalamuha sa mga gangster. Kung hindi maayos na haharapin ng paaralan, magsusumbong siya sa pulis. Tinawagan ni Dupa si Sekong ngunit hindi makontak. Sa oras na iyon, tumawag ang pulis kay Dupa, sinabing sa mga taon ng pag-aaral nilang magkasama. Ang klase ay nagdemanda kay Dihon dahil sa karahasan sa paaralan, at ngayon, si Limikong, ang sekretarya, ay nasa labas ng istasyon ng pulisya. Para kay Ba, ang sitwasyong ito ay sobra na para sa isang estudyante sa 3 taon ng high school. Masyado na akong naging maluwag, kailangan ko nang gumawa ng mas matinding hakbang, sabi niya. 4 na maton ang lumabas mula sa istasyon ng pulisya, at nag-ulat kay Limikong. Naihain na namin ang reklamo, at nabura na rin ang lahat ng video sa social media. Agad na kinuha ni Limikong ang isang bungkos ng pera bilang gantimpala sa 4 na ito. Nag-aalala rin ang mga ito na baka idemanda sila ng pamilya ni Dihon, kaya humingi sila ng tulong kay Limikong upang maghanap ng abogado. Nangako si Limikong, kung mapapadala ninyo si Dihon sa kulungan ng mga menor de edad, aalagaan ko kayo habang buhay. Si Dupa naman ay natanggap ang tawag mula kay Limikong na nag-ayos ng pagkikita. Sinabi ni Limikong na amo mo na ang mga miyembro ng gang ni Dongsu, tama? Pero hindi ko na kailangan ang mga tiyuhin mo. Ako na ang bahala sa lahat sa paraan ko. Nang tanungin ni Dupa kung totoong nagbigay si Limikong ng nakalalasong gamot sa kanyang ina, nagkunwari itong nagulat at sinabing lahat ng reseta ay sa pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos, ipinagmalaki niya ang 2 bodyguard na sumusunod sa kanya para protektahan siya. At sinabing, wala kang magagawa sa akin. 2 lang ang pagpipilian mo, mag-aral sa ibang bansa o pumunta sa kulungan ng mga menor de edad. Inihayag din ni Dupa ang plano ni Limikong. Gusto niyang ipadala ang aking ina sa mental hospital, hintayin ang pagkamatay ng kasalukuyang asawa ng aking ama, at maging susunod na asawa ng chairman ng B.
Pero tandaan mo, kung mas mataas ang aakyatin mo, mas masakit ang bagsak. Nangako si Limmy kung nagagawin niyang hindi na magkikita ang mag-ina. Habang papunta sa paaralan si Sekong, sinabi ng kanyang amang prosecutor na mula ngayon, may driver na maghahatid sa kanya sa paaralan upang gabayan siya. Paglabas ni Sekong, nakita niya si Jaehoon na naghintay sa kanya. Pagdating sa paaralan, sinabi ni Jaehoon na mula ngayon, magkaklase na sila dahil hiniling niyang huwag makasama ang mga nang-aapi. Si Song Jae-hyun ay tinawag na ng komite ng karahasan sa paaralan. Pagpasok ni Ba sa klase, wala na ang 4 na maton na nag-akusa sa kanya. Ang bagong Ilay ang tunay na may karahasan sa paaralan. Pagkaalis ni Dupa, nagpa siya ang pilak na buhok na ipagpatuloy ang reklamo dahil maraming pera ang ibinigay ng babae. Nagkaroon sila ng ideya, kumbinsihin natin si Jimin na sumali sa atin para idemanda si Song Jae-hyun dahil si Jimin lang ang nakakita na binuli natin siya. Kailangan natin siyang kunin para manahimik siya. Pumunta sila kay Jimin at hinikayat siya, sumali ka sa amin para idemanda si Jae-hyun. Nangako ang babae na kukuha ng abogado at maghahanap ng trabaho para sa amin pagkatapos ng graduation. Sinabi rin nila na gagamitin ang medical certificate mula sa nakaraang laban nila kay Jimin bilang ebidensya na si Jimin ang nanakit. Nang magmalaki si Jimin, sinabi nila, hindi ba hinintay mo si Jae-hyun na magnakaw ng alahas sa bahay niya para ibenta natin? Ikaw pa nga ang nagkulong kay Dihon at nagbuhos ng gatas sa kanya. Kaya huwag kang magmalaki ng pagtestigo dahil kapag inihayag ni Dihon ang mga ginawa natin, kasama ang pangalan mo. Kailangan nating idemanda siya bago niya kami idemanda. Nang makipagkita si Dupa sa pulis, sinabi ng pulis na may saksi na nakakita sa kanyang pananakit, pero iginiit ni Dupa, ako ang biktima. Si Dihon ang binuli nila noong bagong lipat ako sa high school. Balak niyang ipakita ang mga video bilang patunay pero na-delete na ang lahat. Kaya sinabi ng pulis na umuwi na si Dupa at magdala ng anumang ebidensya sa susunod, mas mabuti kung may saksi. Tinawag ni Dupa ang 2 bagong kaalyado niyang tiyuhin at sinabi, ginamit ni Limmy Kong ang mga kaklasiko para idemanda ako ng karahasan at ipadala sa kulungan ng menor de edad, pero ako ang binugbog nila. Galit na galit ang 2 tiyuhin at gustong bugbugin ang mga bata, pero sinabi ni Dupa, wag, para lang kaming magdagdag ng gasolina sa apoy. Inakusahan na ako sa komite ng karahasan sa paaralan. Kung hindi bawiin ng mga bata ang demanda, kailangan nating hulihin si Limmy Kong para pilitin siyang bawiin ang demanda at protektahan ang aking ina. Gusto ni Limmy Kong kunin ang puso ng chairman ng B. Dadalhin ko siya sa harap ng chairman at ilalantad ang tunay niyang pagkatao. Siguradong matatanggal si Limmy Kong at mawawala ng lahat. Hanapin ninyo siya para sa akin dahil kailangan kong mag-focus sa midterm exams na magdedesisyon kung makakapasok ako ng universidad o makukulong. Umaasa ako sa inyo. Sumang-ayon si Dong Chon at nangakong hindi siya bibigyan ng Big Boss. Pag-uwi ni Jimin, sinabi ng kanyang kapatid na babae na nag-resign na siya sa parlor at lilipat na sila mula sa barong-barong na iyon at binigyan siya ng savings book na iniwan ng kanilang ama. Naalala ni Jimin ang banta ng mga maton na makukulong siya kung hiniling ni Jae-hyun ang investigasyon. Nag-alinlangan si Jimin kung dapat bang makipagkita kay Jae-hyun para magmakaawa na huwag ibunyag ang kanyang pangalan. Tiningnan niya ang savings book, pagkatapos ay nagpunta sa library, patuloy na tumitingin kay Dihon, pero dahil laging kasama nito si Sekong, umalis na lang siya. Sa labas, sinabi ni Sekong na nakansela na ang pagtawag kay Dupa sa komite ng paaralan dahil nakuha niya ang pirma ng magulang. Gagawin ko rin ang lahat para hindi ka makulong dahil ikaw ang tanging kaibigan ko, sabi niya. Hiniling ni Dupa kay Sekong na sabihin kay Jae-hyun pagbalik nito na magkaibigan sila. Sa gabi, habang nag-aaral mag-isa, nakatanggap si Dupa ng mensahe mula sa mga maton na hindi sila susuko at idedemanda siya hanggang wakas. Sa oras na iyon, tumawag ang tiyuhin niyang si Dong Chon. Pumunta ang binata kay Dong Su na nagbalita na natagpuan na nila ang big boss na si Chu Sung. Narinig na niya ang tungkol sa anak ni Dupa, kaya babalik siya para makipagkita sa kanya. Sinabi rin ni Dong Chon na wala pa silang bakas ng chairman ng B at ng sekretarya na si Limmy Kong, pero malapit na nilang mahanap ang babae, kaya mag-focus si Dupa sa pagsusulit. Kinabukasan, nagulat ang mga kaibigan ng tama ang sagot ni Jae-hyun sa mahihirap na tanong sa midterm exam na pansin ni Sekong na palaging nakatingin si Jimin kay Jae-hyun, kaya naghinala siya. Natanggap din ni Dupa ang mensahe mula sa inspektor na inilipat na ang kaso sa piskalya. Gusto sanang kausapin ni Jimin si Dupa, pero may babaeng mula sa ibang klase ang nagyaya kay Dupa na maghapunan. Hinintay ni Dupa ang susunod na pagkakataon dahil may iba siyang gagawin. Nagkagulo ang mga kaibigan dahil inimbitahan si Dupa ng sikat na babae sa paaralan. Tinanong ng katabing kaibigan kung sino ang mas maganda sa kanila, at sinabi ni Dupa na pareho silang maganda, pero mas maliit ang mukha ng isa. Nasaktan si Minji dahil sinabihan siyang malaki ang mukha. Sa istasyon, sinabi ng pulis kay Dupa na biglang tumawag ang piskalya para bilisan ang kaso dahil magkaiba ang testimonya ng umaatake at biktima, kaya magkakaroon ng 3 paghaharap.
Natanggap din ni Dupa ang sumon sa opisina ng piskalya sa susunod na Lunes. Nagulat ang pulis sa bilis ng proseso na parang may nagtulak nito. Galit ang amang piskal habang hawak ang papel ng pagkansela ng sumon na isinumite ng anak dahil tinanggap ito ng paaralan nang hindi siya kinukumpirmahan. Sa oras na iyon, pumasok si Sikong. Tinanong ng ama kung bakit kinuha ni Sikong ang pirma ng ina. Sinabi niyang inilipat na niya ang kaso ng karahasan ni Song Jae-hyeon sa piskalya at gagawin ang lahat para maipakulong ito sa reformatory para hindi na makabalik sa paaralan o makasira sa anak niya. Iginiit ni Sikong na walang binuli si Jae-hyeon. Binalaan ng ama na kung magtetestigo si Sikong para kay Dihon, hindi na siya anak nito. Nakipagkita si Sikong kay Jimin at tinanong kung bakit laging sinusundan nito si Jae-hoon, kung sasali ba ito sa grupo para idemanda si Jae-hoon. Itinanggi ni Jimin at sinabing gusto lang niyang makapagtapos ng tahimik. Sinabi ni Sikong na nasa mga video ang pagbuli nila kay Dihon at kailangang makuha ang mga iyon para sa investigasyon. Nang sabihin ni Jimin na makukulong siya kung gagawin iyon, sinabi ni Sikong na inilipat na ng kanyang ama ang kaso sa piskalya, at kung hindi mapatunayang biktima si Jae-hoon, makukulong ito. Huwag kalimutan, pinatawad ka ni Jae-hoon kahit kinidnap mo ang ina niya. Hindi kanya inihayag para makapag-aral ka at makapagtapos ng maayos. Pag-isipan mong mabuti ang pagtulong kay Jae-hoon, sabi ni Sikong. Nagdalawang isip si Jimin. Pagkatapos, nakasalubong niya ang pilak na buhok na humiling na huwag sumali kay Jae-hoon, kung hindi, kapahamakan ang mangyayari at si Jimin ang pinakamabigat ang kasalanan bilang leader. Pero sinabi ni Jimin na wala siyang gagawin at umalis. Hinintay ni Jimin si Dupa para mag-usap at sinabing wala siyang gagawin, pero kalmado pa rin si Dupa. Nagmalaki si Jimin dahil hindi siya hiniling ni Dupa na magtestigo, na siyang tanging paraan para maiwasan ang kulungan. Pero ayaw din ni Dupa na makulong si Jimin. Lumuhod si Jimin at sinabing binuksan ng kanyang ama ang isang savings account para sa tuition niya sa kolehiyo. Kahit hindi ako makapasok sa universidad, gusto ko man lang makapagtapos ng high school. Pasensya na, pero natatakot ako. Nangako si Dupa, hindi ka makukulong sa reformatory. Mali ang hinintay mo ng paghingi ng tawad. Kapag bumalik si Jae-hoon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, inanyayahan ni Dupa si Jimin sa hapunan na siya mismo ang nagluto dahil nasa ospital ang katulong para alagaan ang ina. Hiniling din ni Dupa kay Jimin na huwag nang magbuli at mag-aral ng mabuti para makapagtapos at mamuhay ng normal. Patuloy na kumain si Jimin dahil gutom na gutom. Pag-uwi, iniisip ni Jimin ang mga sinabi ni Jae-hoon at hindi napansin ang kapatid na umuwi. Umiiyak si Jimin habang naalala ang payo ni Dupa. Sa ospital, binisita ni Dupa ang ina at binasa ang talaarawan ni Jae-hoon na nagsabing may magiging kaibigan kaya ako. Tumawag si Sikong para ihanda si Dupa sa pagtatanong ng piskalya bukas. Sabi ni Dupa, may mga layunin akong itinakda bago bumalik si Jae-hoon. Baka hindi ko maabot lahat, pero nakipagkaibigan ako sa isa, kaya masaya ako. Sinabi rin ni Sikong na magtetestigo siya dahil nakita niya ang paulit-ulit na pagbuli kay Dihon. Dahil sa'yo, hindi na ako natatakot sa banta ng aking ama, kaya kailangan kitang suklian. Kinaumagahan, naglinis si Jimin ng bahay, nagluto ng almusal para sa kapatid, at nag-iwan ng tala, mula ngayon, matulog ka sa bahay, kapatid. Tumawag si Jimin sa maton na kaklase at sinabing maghahayag siya. Pagkagising ni Ba, nakita niya ang ina ni Jae-hoon na mukhang maayos na. Pagkatapos mag-usap, inihayag ng ina na nagsimulang mag-ehersisyo ang ama mula nang dumating ang sekretarya, na binilhan pa ng kondo, pero mukhang nagsawa na rito. Tinanong ni Dupa ang address ng kondo at tinawagan ang dalawang dating tauhan para hulihin ang sekretarya. Pumunta ang dalawa sa kondo, pinilit ang gwardiya na buksan ang pinto. Dumiretso sina Dupa at Sikong sa opisina ng piskalya. Pagpasok, naroon na ang apat na maton, mayabang ang itsura. Tumawag si Jong-soo, sinabing mukhang lumipat na ang sekretarya. Dumating ang punong piskal at hinila ang anak palabas. Biglang sumulpot si Jimin, sumama sa apat na maton. Tinanong ni Dupa, bakit ka nandito? Sabi ko, hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Sabi ni Jimin, traidor ako sa'yo. Hinablot ni Jimin ang bag sa likod ng pilak na buhok, ibinigay kay Dupa, at ibinunyag ang password ng ipad sa loob. Nagsimula ang labanan nila sa mga maton. Tinawagan ng punong piskal ang gwardiya, pero nakita niyang natumba ng kanyang anak ang isa, kaya hinila niya ito palabas. Natagpuan ni Dupa ang mga video na nagpapatunay ng pagbuli kay Dihon. Pagpasok ng mga piskal, ipinakita ni Dupa ang mga video. Inamin ni Jimin, kami ng mga ito ang nangbuli at nangupit kay Song Jae-hoon. Dahil din sa amin kaya siya tumalon sa tulay. Malakas na tinanong ni Dupa, bakit hindi mo ako sinunod? Binigyan kita ng pagkakataong gamitin ang pera ng iyong ama. Sabi ni Jimin, ako lang ang nakakaalam na may tablet siya sa bag at ako lang ang makakalusot sa iyo. Kailangang parusahan ang mga ito para tumigil ang kayabangan. Ginawa ko ito para maramdaman kong hindi ako masyadong kawawa. Hindi ako karapat-dapat sa pagkakataong ibinigay mo. Pagkatapos, isinakay si Jimin kasama ang mga maton sa sasakyan.
Sinabi ni Dupa sa pilak na buhok, binigyan kita ng pagkakataon para itigil ito, pero nagmatigas ka. Ngunit dumura lang ito. Sumakay ang grupo, umaasang kukuha ng abogado ang sekretarya para sa kanila. Sabi ng isa, tumawag na ako, pero sinabi niyang wala siyang kinalaman. Nangako ang pilak na buhok sa sarili na kapag nakalabas, papatayin niya si Song Jae-hyun. Binalaan siya ni Jimin, kung galawin ninyo siya, kayo ang unang mamamatay. Nang umalis si Dupa, nakita ni Jimin ang dating imahe ni Song Jae-hyun, kaya umiyak siya at sinabing, pasensya na. Umandar ang sasakyan. Hiniling ni Sekung sa ama na humingi ng tawad kay Dihon dahil ginawa siyang salarin sa karahasan sa paaralan, pero sinabi ng ama, si Dihon ang gumawa nito sa iyo. Ililipat kita sa pribadong paaralan para makipagkaibigan sa mga disenteng tao. Matapang na sinabi ni Sekung, hindi ako lilipat. Kung ipipilit mo, titigil ako sa pag-aaral. Mag-aaral ako mag-isa at mananatiling kaibigan ni Dihon. Kahit paalisin mo ako sa bahay, hindi kita iiwan. Magiging huwaran at tapat akong tao. Pero kailangan ko munang pumasok sa klase. Noong gabing bago matulog si Dupa sa ospital, dumating ang big boss na si Chiu Sung at ipinakilala sa ina, ako ang kapatid ni Kim Dupa, ama ni Song Jae-hyun. Pero sinabi ng ina, hindi ko kilala si Kim Dupa. Sabi ni Chiu Sung, itinatanggi mo ba dahil natatakot kang malantad na hindi anak ng chairman ng BC Jae-hyun? Pinrotektahan ka ng anak mo mula sa mga kidnapper, pero inakusahan siyang marahas sa paaralan at tumatakbo sa istasyon ng pulis, pero nandito pa rin siya para alagaan ka. Sana gumaling ka para protektahan ang anak mo, huwag siyang iwan mag-isa sa laban. Umalis si Chiu Sung at sinabi sa 2 tauhan, 19 na taong gulang ang batang iyon, pero 19 na taon na ang nakalipas, nasa probinsya pa rin si Dupa at walang kaugnayan sa babae. Kung artista siya, bakit wala akong naaalala? Pagdating ni Dupa sa ospital, nakita niya ang dating big boss na si Chiu Sung. Tumakbo siya, tinawag itong chairman, lumuhod at nagpasalamat. Tinanong niya ang tungkol sa sugat ni Chiu Sung mula sa laban sa Ganggung, nasugatan ka sa ulo at balikat, kaya huwag baliwalain ang kalusugan mo. Parang kalansay ka na. Nang tanungin ni Chiu Sung kung nagkita na sila, sinabi ni Dupa, narinig ko ang tungkol sa'yo mula sa aking ama. Bakit mo iniwan ang Chiu Sung gang? Hindi na ito pareho ng wala ka. Napansin ni Chiu Sung ang pagkakahawig ng pananalita ni Dupa sa ama nito, kaya hiniling niyang maupo ito para mag-usap ng pribado. Sabi ni Chiu Sung, pagkatapos ng operasyon, natakot akong makipaglaban. Kaya gusto kong ibigay ang Chiu Sung gang kay Dupa. Kung buhay pa si Dupa, hindi sana ganito ang gang. Noong marinig kong may anak si Dupa, hindi ako naniwala. Ngayong nakita kita, lalong hindi ka panipaniwala. Walang pagkakahawig sa hitsura ninyo. Naniniwala ako sa relihiyon at pamahiin, pero hindi ko pa rin maipaniwala ito. Naramdaman ni Dupa na alam ng chairman na siya si Kim Dupa, kaya sinabi, ang buhay ay kailangang ipagpatuloy. Nabubuhay ako para protektahan ang batang ito. Tinanong ni Chiu Sung ang tungkol sa pag-aaral ni Dupa, na sumagot, nasa grade 4 o 5 lang. Sabi ng big boss, kung ganoon, hindi ka lang matalino. Niyakap niya si Dupa at sinabi, para sa akin, si Dupa pa rin ang numero 1. Lumabas ang big boss at sinabi sa 2 tauhan, parang 2 beses ko nang nawala ang kapatid ko. Kayo na ang bahala kay Dupa. Sinabi ng ina ni Dihon sa katulong na gumaling na siya at gustong makalabas ng ospital. Tumakbo si Dupa sa doktor na nagsabing mas maayos na ang lagay ng ina at pwede nang umuwi, pero kailangang bumalik regular para malampasan ang adiksyon. Nang mag-alala ang katulong na baka magpunta si Lee Mi-kung sa bahay para manggulo, sinabi ni Dupa na siya na ang bahala sa kanya. Habang naghintay ng sasakyan, sinabi ni Dupa sa ina na oras na para iwan ang chairman ng B at maghanap ng mabuting lalaki. Pero sabi ng ina, 25 taon na ako sa bahay na iyon, paano ako kikita? Malapit ka nang magkolehiyo. Sabi ni Dupa, kaya nga hinintay natin si Lee Mi-kung. Darating ba ang chairman sa graduation ko o sa kasal ko? Kung wala siyang oras para sa atin, pamilya ba iyon? Naniniwala akong kaya mong pamunuan ang buhay mo. Biglang nakita ni Dupa ang ad ng construction exhibit sa Berlin ng OK Construction sa taxi, kaya hiniling sa ina na umuwi muna dahil hahanapin niya ang chairman. Sumakay si Dupa sa taxi patungong airport at tumawag sa 2 tiyuhin. Sinabing babalik ang chairman mula Germany at dadating sa airport sa 1 oras, kaya tulungan siyang hulihin si Lee Mi-kung. Pumasok si Sekung sa klase at ibinalita sa 3 kaibigan na inimbestigahan si Jae-hyun ng piskalya dahil sa karahasan sa paaralan, pero dahil sa tulong ni Jimin, naging biktima siya at naaresto ang mga umaatake. Naalala ni Sekung ang matatapang na salita ni Jae-hyun sa piskalya, kaya tinanong niya sa mga kaibigan kung paano kung may 2 magkaibang personalidad ang isang tao, pero palagi lang ang bagong personalidad ang ipinapakita.
Sabi ng isang kaibigan, parang kinuha ang katawan, tulad ng ibang kaluluwa ang nanirahan doon. Samantala, si Limikong ay sunod-sunuran sa chairman ng B at iba pang direktor. Tumawag siya sa abogado at nalaman na isang bata ang nagtestigo, kaya pinalaya si Dihon bilang biktima. Sinabihan siyang huwag nang tumawag. Nang makita si Dihon sa harap ng chairman, tumakbo si Limikong. Hiniling ni Dopa sa chairman na mag-usap sa Chinese restaurant. Doon napagtanto ng chairman na ito ang kanyang anak sa labas. Ibunuhos ni Dopa ang saa sa ulo ng sekretarya at sinabi, "Oops, nadulas lang. Mula ngayon, huwag kang lalapit sa mag-inang Song Jae-hayon, kung hindi, ililibing kita sa semento." Natuwa ang chairman sa paraan ng paghihiganti ng anak at sinabing, "Kikilalanin kita bilang anak ko." Pero ipinaliwanag ni Dopa, paano maging tunay na ama? Iniwan mo si Dihon nang hindi mo na siya kailangan, kaya hindi mo matawag ang sariling ama. Lumabas si Dopa at nagpasalamat sa dalawang tiyuhin. "Umuwi na kayo, maglalakad-lakad muna ako." Naalala ni Jong-soo ang mga sinabi ni Dopa na katulad ng sa ama nito, at ang pagtawag ng chairman sa kanya bilang Dopa, kasama ang mga sikretong tanging si Dopa lang ang nakakaalam, kaya naghinala si Jong-soo. Tumawag si Dopa sa ina ni Jae-hoon at sinabing kinilala siya ng chairman bilang anak, pero tinanggihan niya. Tinitigan ng ina ang magandang langit, gustong bumalik sa pag-arte. Sinuportahan siya ni Dopa, "Tutulungan kita." Pagkatapos isara ang tawag, kinausap ni Dopa ang kaluluwa ni Jae-hoon. Nang umalis ang sasakyan ni Jae-min, nakita niya si Jae-hoon na tahimik na nakaupo sa tabi ng ina sa labas ng ospital. Sabi ni Dopa, "Naayos ko na ang mga bully, nakabuo ng bagong kaibigan, pinarusahan si Limikong at pinrotektahan ang ina mo. Ang pagpasok sa universidad lang ang hindi ko natapos. Pagbalik mo, mamuhay ng buo, huwag sayangin ang pagsisikap ko." Tanong ni Jae-hoon, "Kailan ako babalik?" Sabi ni Dopa, "1 linggo pa. Gagamitin ko ang natitirang araw para ayusin ang lahat at ibalik sa iyo ng maayos. Ikaw ang bahala sa universidad." Tumawag si Jong-soo pero hindi sinagot ni Dopa. Tanong ni Jae-hoon, "Hindi mo ba sasabihin kay Sikong ang totoo?" Sabi ni Dopa, "Ayokong malaman niya ang tunay kong pagkatao. Ayokong malungkot siya dahil sa isang matanda." Sa klase, lumapit ang 3 kaibigang babae kay Dopa. Hiniling na humingi ng tawad kay Minji dahil sinabing malaki ang mukha nito. Sabi ni Dopa, "Kailan ko sinabing malaki ang mukha niya? Sabi ko lang, mas maliit ang mukha ng isa kaysa kay Minji, pero mas gusto ko ang malinaw na features tulad ng kay Minji." Bumiti si Minji at pinatawad ang kaibigan. Pumasok si Sekong at hiniling kay Dopa na mag-usap ng pribado. Tanong ni Sekong, "Kinuha ba ang katawan mo? Kaluluwa mo ba ang nasa katawan ni Song Jae-hayon?" Sabi ni Dopa, "Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero ganito na lang ako nabuhay." Pagkatapos, umiwas siya kay Sekong. Habang tinitingnan ni Jae-hoon at mga kaibigan ang anunsyo ng pagpapatalsik sa mga maton, lumapit si Dopa at tinanong, "Hindi ka ba magsusorry sa akin?" Humingi ng tawad si Jae-hoon dahil sa pagkalat ng chismis na bully si Dopa at ikinuwento sa ama ni Sekong ang pagkakaibigan nila. Hiniling ni Dopa kay Jae-hoon na burahin ang numero ng ama ni Sekong at humingi ng tawad rito, tratuhin si Sekong bilang kaibigan, hindi utusan. Mahinang tanong ni Jae-hoon, "Pwede ba tayong magkaibigan?" Pero sabi ni Dopa, "Hindi magkakasundo sina Jae-hoon at ikaw." Tinupad ni Dopa ang pangako na makipagkita sa sikat na babae sa paaralan na umamin ng pagkagusto sa kanya. Sabi ni Dopa, "Pwede bang maghintay ka ng 2 araw? Sasagutin kita pagkatapos." Hiniling ni Dopa kay Jae-hoon na magdesisyon kung gusto ng girlfriend dahil bukas babalik na siya sa sariling buhay. Sabi ni Jae-hoon, "Dapat kasama mo si Sikong, hinintay niya ang katotohanan." Sabi ni Dopa, "Mas mabuti kung hindi niya alam." Tumawag si Jong-soo kay Dopa pero hindi ito sumagot. Ibininalita ni Sekong sa ama na nagtatrabaho siya part-time dahil gustong maging malaya sa pananalapi habang pumapasa sa universidad para makilala ng ama. Sabi ng ama, "Kung ipagpatuloy mong makipagkaibigan sa walang kwentang iyon, hindi kita kailanman ituturing na matanda." Iginiit ni Sekong, "Si Dihon ang pinakamalapit kong kaibigan, kaya huwag kang basta-basta manghusga." Pumunta si Jeon sa trabaho ni Sekong, humingi ng tawad at sinabing hiniling ni Jae-hoon na tratuhin siya bilang kaibigan at huwag gamitin. "Gusto ko talagang maging kaibigan mo, pero mukhang lumipat na si Jae-hoon ng paaralan." Agad tumakbo si Sekong kay Jae-hoon at tinanong, "Malapit nang bumalik si Jae-hoon, alam mo ba kung gaano ako nag-alala?" Inimbitahan ni Dopa si Sekong sa isang lugar, dinala siya sa puntod niya, at sinabi, "Ako ito, namatay ako habang inililigtas si Jae-hoon. Noon, sumanib ang kaluluwa ko sa katawan niya. Akala ko, kapag bumalik si Jae-hoon, mawawala ang kalungkutan mo sa saya ng muling pagkikita, pero dahil sa sobrang pananabik mo, sinabi ko ang totoo." Bumalik si Sekong, nakita si Jae-hoon sa likod at umiyak. Napansin ni Dopa na bukod kay Jimin, nakikita rin ni Sekong ang kaluluwa ni Jae-hoon, na niyakap si Sekong. Lumabas si Dopa, nakita si Dong-soo papunta roon. Umiiyak si Dong-soo.
Lumapit si Dongchon, sinisisi ang pamangkin dahil hindi sumasagot sa tawag. Magkapareho tayo ng dalas, kaya nagkita tayo rito. Inanyayahan ni Dupa ang dalawa na uminom ng soju. Inamin ni Se kung nakasalanan niya ang pagtalo ni Jae-hoon sa tulay. Gabi noon, hiniling ni Jae-hoon kay Se kung natulungan siyang magulat sa komite ng karahasan at pulis para harapin ni Jimin at mga kasama ang batas. Pwede mo bang sabihin sa ama mo? Pero malamig na tumanggi si Sikong. Binalaan si Jae-hoon na ilalantad ang tunay na pagkatao ni Sikong, nagpapanggap kang masaya, pero peke yun. Nakita mong nabali ang paa ni Jae-hoon sa give it, pero hindi mo pinansin. Hinamak at kinamuhian mo lang ang lahat. Muli, hiniling ni Jae-hoon na sabihin ni Sikong sa ama na tulungan siya, pero sabi ni Sikong, nang magsumbong ako ng pananakit nila sa'yo, itinanggi mo. Kasalanan mo iyon. Tumakbo si Sikong para pigilan si Jae-hoon, pero nagbago ang anyo nito. Sabi ni Sikong kay Jae-hoon, galit na galit ako noon dahil hindi ka lumaban sa mga bully, pero nakita ko ang sarili ko sa'yo, dahil hindi rin ako makalaban sa ama ko. Ikaw ang unang nakakita sa tunay kong pagkatao, kaya hindi kita tinulungan. Pasensya na. Humingi rin ng tawad si Jae-hoon, medyo sumobra ako sa'yo noon, hindi mo kasalanan iyon. Mas mabuti kung makakalaban ako tulad ni Kim Do-pa. Huwag mo nang hayaang saktan ka ng ama mo. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Nagkamayan sina Sikong at Jae-hoon. Habang lasing na si Dongchon, sinisi ni Dongsu, bakit hindi mo sinabi agad na ikaw si Kim Do-pa? Sabi ni Do-pa, ayokong magkaroon ng isa pang libing kapag umalis ang kaluluwa ko. Masyadong malupit iyon sa inyo. Salamat sa katapatan mo sa akin sa mga nagdaang taon, Jongsu. Sinabi rin ni Jongsu, masaya akong naging tauhan mo, kahit anong katawan ang gamitin mo, hindi kita kalilimutan. Nagkita sina Sikong at Dupa para magpaalam, at sinabi ni Sikong, ikaw ang hinintay ko sa lahat ng kuya na nakilala ko, ang tunay na kaibigang hinintay ko. Sabi ni Dupa, masaya rin akong naging kaibigan mo. Paglaki mo, mas magaling ka pa sa akin, kaya huwag kang magduda sa sarili mo. Nasa bahay na siguro ang mga magulang mo, hinintay ka. Pumasok si Dupa at umupo sa tabi ni Tihon, at biglang sumilay ang liwanag. Habang papunta sila sa liwanag para ibalik ang lahat sa tamang lugar, ayaw bumalik ni Jae-hoon sa dating katawan, nang tumalon ako sa tulay, iniwan ko na ang lahat. Pagod na ako. Dahil sa'yo, nakita ko ang ngiti sa mukha ko. Kung may masaya sa katawan ko, masaya na rin ako. Hinila ni Dupa ang kamay ni Jae-hoon, pero tinabig ito ng binata at masayang naglakad patungo sa nakasisilaw na liwanag. Makalipas ang ilang panahon, habang masayang naglalakad si Sikong sa universidad, biglang sumulpot si Dupa sa tabi niya. Nang mapansing umabsent si Dupa sa klase, hiniling ni Sikong, pumunta ka na sa lecture hall. Pagpasok mo ng kolehiyo, tinamad ka agad. Dapat si Jae-hoon ang nandito, hindi ikaw. Inimbitahan ni Dupa si Sikong na mag-group date para mag-enjoy bilang kabataan, pero busy si Sikong sa pag-aaral para sa pagsusulit. Inanyayahan ni Dupa si Sikong sa bagong bukas na cafe ni Dongchon para mag-aral. Pagkatapos, nagyakapan ang dalawa at masayang naglakad ng magkasama. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, paki-like at mag-subscribe para suportahan kami. Hanggang sa susunod na video.